Kabanata 871. Bata. Tinitigan ni Wang Lin ang lawa ng kidlat at ang naglalakbay na espiritu ng kidlat. Ang pagsubok ng tao ay may kaunting kahirapan, ngunit nang tignan niya ang pagsubok sa lupa, ang kakaibang pakiramdam sa mata ni Wang Lin ay naging mas matindi. Kinagat ni Shi Zifeng ang kanyang ibabang labi habang tinitingnan si Wang Lin at pagkatapos ay ang lawa ng kidlat, nag-alala siya sa kanyang puso. Hinaplos niya ang kanyang bag ng matagal at pinisil ang kanyang mga ngipin. Hindi alintana ang pamumula ng kanyang pisngi, lumipad siya pataas na parang paro-paro. Laking gulat ng mga nag-iisip na cultivator nang lumipad siya patungo sa mga kalahok. Maganda na siya, at ngayon ang kanyang mukha ay pula at tumatakbo patungong Wang Lin. Yumuko siya at kumuha ng berdeng jade. Pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ito, ibinibigay ko sa iyo." Ibinigay niya ang jade kay Wang Lin at mabilis na lumipad pabalik na may pulang mukha. Pagbalik niya, naririnig niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pagkatapos niyang bumalik, agad siyang yumuko at naglaho ang kanyang isip. Ang ninuno ng pamilya Shi ay huminga ng malalim nang makita ito. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang komplikadong ekspresyon. Pumasok sa lawa ng kidlat. Sa sandaling iyon, ang boses ni Master Flamespark ay umalingaw sa kalangitan at lupa. Ang kanyang tinig ay naging mabagsik na kidlat, na nagdulot ng isang malaking pagbabago sa lawa ng kidlat. Ang bukas na espasyo sa gitna ay biglang napuno ng kidlat at ang buong plaza ay naging isang tunay na lawa ng kidlat. Habang ang mga alon ng kidlat ay gumagalaw sa loob ng lawa, ang presyon na ibinibigay nito ay nagdulot ng pamamanhid sa mga scalps ng karamihan sa mga cultivator kahit na tumitingin lamang. Ang espiritu ng kidlat na gumagalaw sa loob ng lawa ng kidlat ay parang isang ahas. Paminsang forma ito ng katawan nito at nagpapakawala ng isang malakas na sigaw. Nagbuga ng malamig na hinga si Shooting at naglakad patungo sa lawa ng kidlat. Pagdapo ng kanyang kanang paa sa lawa, damaloy ang walang katapusang kidlat mula sa kanyang paa at kumalat agad sa kanyang katawan. Napalibutan siya ng kidlat. Nangyugyug ang katawan ni Shooting bago siya huminga ng malalim. Tumagal siya ng 5 hakbang pasulong at umupo sa posisyon ng lotus. Sumunod sa kanya si Shi Ingonghu. Ang kanyang pagsasanay ay may kinalaman sa kidlat at madalas siyang pumunta sa mga ganitong lugar. Hindi na ito ang unang pagkakataon niyang pumasok sa lawa ng kidlat. Napakakalma niya habang pumasok at umupo sa lotus position. Pagkatapos ng ilang sandali, sumunod ang iba at pumasok sa lawa ng kidlat. Gayunpaman, may ilang mga tao na kulang sa lakas. Pagpasok pa lang nila sa lawa ng kidlat, nanginginig ang kanilang katawan at mabilis na umatras. Pamatla ang kanilang mga mukha, na parabang sila'y nasaktan. Hawak ni Wang Lin ang jade na ibinigay ni Shi Zifeng at tinitigan ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Shi Zifeng na ang mukha ay ganap na pula, ngunit hindi siya makatingin sa kanya. Bamantong hininga siya. Sa isang galaw ng kanyang divine sense, alam niyang ang jade na ito ay maaaring magpananggalang laban sa malakas na kidlat. Malinaw na isang mahalagang pananggalang na yaman ito na kanyang pag-aari. Habang nag-iisip siya, inilagay niya ang jade sa loob ng kanyang robe at pumasok sa lawa ng kidlat. Bagaman nakayuko si Shi Zifeng, nakita niya ang ginawa ni Wang Lin. Nang makita niyang inilagay ni Wang Lin ang jade sa loob ng kanyang robe, ang kanyang puso ay pabilis ng pabilis ang tibok. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi niya nakita ang kanyang pinsan, ang sobrang gwapong lalaking nakasuot ng asol, na tinitingnan si Wang Lin pagkatapos niyang pumasok sa lawa ng kidlat. May isang maingat na itinagong galit sa kanyang mata. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral nang pumasok siya sa lawa ng kidlat. Pagdapo ng kanyang kanang paa sa lawa ng kidlat, naramdaman niya ang isang malakas na alon ng kidlat na pumasok sa kanyang katawan mula sa kanyang kanang paa. Isang napakaginhawang pakiramdam ang damaloy sa kanya, parang ito ang kanyang tahanan. Ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya, patuloy ang kidlat sa paligid ng kanyang katawan at umuugong ng walang katapusan. Pagkatapos maghanap ng isang bukas na lugar, umupo si Wang Lin sa lotus position. Simula na ang ikalawang pagsubok. Ang tambol ang magme-measure ng oras. Matapos isigaw ni Master Flamespark, dumating agad ang dalawang mensahero. Pagkatapos, isang itim na liwanag ang kumislap sa pagitan nila at isang malaking tambol ang lumitaw. Dong! Isang mahabang tunog ng tambol ang biglang umalingaw sa kalangitan at lupa. Parang pinalitan nito ang pag-ugong ng kidlat. Ang isang tunog ng tambol ay katumbas ng isang hininga. Sa loob ng lawa ng kidlat, halos 200 na cultivator ang nakaupo sa kanilang pagsasanay. Nang marinig ang unang tunog ng tambol, parang niyugyug ang kidlat sa lawa ng kidlat at tumaas ng 3 pulgada mula sa lupa. Ang kidlat ay umuugong at ang walang katapusang mga kidlat ay kumikislap forming a thunderstorm. Sa loob ng thunderstorm, ang espiritu ng kidlat ay gumalaw at pinakawalan ang lakas ng kidlat. Ito ay nagdulot ng nakakagulat na pagbabago sa loob ng lawa ng kidlat. Maraming kidlat ang pumasok sa mga katawan ng iba't ibang cultivator ng walang habas.
Ang ilan ay tumutok upang harapin ito o kumuha ng mga yaman upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa mga sandaling ito, ang lawa ng kidlat ay kumikislap ng maliwanag. Si Shooting ay napapalibutan ng itim na ulap, na pumipigil sa kidlat na pumasok sa kanyang katawan. Ang ibang mga cultivator ay may kanya-kanyang paraan ng pagtutol. Si Wang Lin ay nakaupo lang doon habang ang kidlat ay dumadaan sa kanya at ang malalaking kidlat ay pumapasok sa kanyang katawan upang pakainin ang kanyang orihinal na kaluluwa. Dahan-dahan itong pinapagaling ang mga sugat na nakuha niya mula sa laban kay Russell. Isang napakaginhawang pakiramdam ito. Pumikit siya at hindi na alintana ang mga nangyayari sa paligid. Dong! Ang ikalawang tunog ng tambol ay umalingaw-ngaw, pagkatapos ay ang kidlat sa loob ng lawa ng kidlat ay naging mas malakas. Ang espiritu ng kidlat ay nagpawala ng isang sigaw at nagsimulang maghagis ng isang pangil ng kidlat. Tuwing tatama ito sa katawan ng isang cultivator, sila ay nanginginig. Ang tambol ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang ikatlong tunog ng tambol, ikaapat na tunog, hanggang sa ikasampung tunog, nang ang kidlat sa lawa ng kidlat ay umabot sa nakakagulat na antas. Ang walang katapusang mga kidlat ay naging 30 talampakan ng taas, na sumasakop sa lahat ng nasa loob. Agad na may isang cultivator mula sa Southern Domain na napatla ang mukha at umubo ng dugo. Para bang tinamaan siya ng isang malakas na puwersa at ang katawan niya ay tinangay ng malaking kuryente. Dugo ang lumabas mula sa kanyang katawan. Siya ay nasugatan. Ang mist o ulap na nakapalibot kay Shooting ay lalong tumindi, para bang kayang ihiwalay nito ang kuryente. Ang kanyang ekspresyon ay neutral habang nakatingin siya kay Wang Lin. Matagal na niyang binabantayan si Wang Lin mula nang pumasok ito, at ang mga kilos ni Wang Lin ay talagang kakaiba. Hindi ba't hindi lumaban o gumamit ng mga magic treasures itong Shumo? Tahimik lang siyang nakaupo doon, parang ito ang lugar niya para mag-ensayo. Mas nakakamangha pa na ang malakas na kuryente na pumasok sa kanyang katawan ay nawawala. Habang iniisip ito ni Shooting, mas lalo siyang nabigla. Hindi niya mapigilan na mag-isip ng iba't ibang hula, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya mahanap ang tamang sagot. Sa langit, isa sa mga mensahero ay inalog ang kamay at tinamaan ang itim na tambol. Ang ika-11 pagtunog ng tambol ay biglang kumalembang sa rumbling thunder. Ang lahat ng kuryente sa loob ng Thunder Lake ay parang nayanig at nagtipon sa isang lugar. Sandali lang, isang libong paa na ahas ang bumuo. Isa itong ahas, ngunit para rin siyang dragon at nabuo mula sa kuryente. Ang buong katawan nito mula ulo hanggang paa ay naglalabas ng presyon ng kuryente. Ito ay ang Thunder Spirit. Ngumugando. Ang Thunder Spirit ay naganyong buo at mabilis na yumangal. Ang mga yumalulong na tunog ay naging kuryente na parang nagmula sa sinaunang panahon. Ang tunog na iyon ay yumanig sa kalangitan at sa isipan ng lahat ng mga cultivator. Pati ang itim na ulap na nakapalibot kay Shooting ay halos gumuho. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pagkabigla habang mas maraming ulap ang lumabas mula sa kanyang mga kilay. Kung si Shooting ay ganito, wala nang pag-uusapan pa ang ibang mga cultivator. Sa ilalim ng ganitong nakakagulat na ngalog, mahigit 10 cultivator ang umubo ng dugo at itinapon palayo. Habang ang ika-12, ika-13, at ika-14 na tunog ng tambol ay umalangaw-ngaw, ang angal mula sa Thunder Spirit ay lalong lumakas. Sa huli, nang umalangaw-ngaw ang ika-15 na tunog ng tambol, ang Thunder Spirit ay rumagasa. Binuksan nito ang bibig at samuka ng malalaking bolt ng kuryente. Ang rumbling na iyon ay nagdulot ng pagbabago ng kulay sa langit. Ang ekspresyon ng mga cultivator sa paligid ay nagbago. Kahit na nasa labas sila, ramdam pa rin nila ang hindi matitinag na lakas ng kalikasan sa kuryente. Ang pressure na ito ay nagtipon at umabot sa sukdulan ng ipalabas ng Thunder Spirit. Ngayong pagkakataon, 12 ng mga cultivator ang umubo ng dugo at itinapon palayo. Ang takot sa kanilang mga mata ay umabot sa nakakagulat na antas. Si Shin Gonghu ay matinding nagsusumikap. Ang kanyang limitasyon noon ay 15 hininga. Ngayon ay may isang paniniwala sa kanyang puso na nagbigay lakas upang magpatuloy. Si Zhon Konglai ay huminga ng malalim at kinagat ang kanyang mga ngipin habang tinatanggap ang kuryente. Pati ang cultivator na may 6 na daliri at ang batang may malaking ulo ay ganoon din. Gayunpaman, halatang hindi nila ginagamit ang buong lakas at mas relax sila. Subalit, ang kanilang antas ng pagre-relax ay hindi kayang ihambing sa kalmado ni Wang Lin. Habang nakaupo si Wang Lin, malalaking bolte ng kuryente ang pumasok sa kanyang katawan at pinapalakas ang kanyang soul. Ang mga sugat na natamo niya kanina ay tuluyang gumaling. Hindi lang iyon, kundi pati ang mga nakatagong sugat na dulot ni Yao Bingyan ay nawala na. Tungkol naman sa angal ng Thunder Spirit na puno ng lakas ng kuryente, nang ito ay makarating sa mga tainga ni Wang Lin, para itong bata na umaangal sa kanya. Bagaman kakaibang pakiramdam, ito ang kanyang nararamdaman. Bagaman ang batang ito ay napakalakas sa paningin ng iba, sa mata ni Wang Lin, isa pa rin itong bata.
Mas tiyak, isa itong batang patuloy na umuunlad patungo sa isang Thunder Dragon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral at hindi niya pinansin ang mga nangyayari sa paligid. Pumikit siya at nag-focus sa pag-absorb ng kuryente. Dahil dito, ang kanyang Ancient Thunder Dragon Soul ay patuloy na lumalakas. Matapos ang 15 tunog ng tambol, ang limitasyon sa Thunder Spirit ay naalis. Ito ay humangal at ang katawan nito ay gumalaw sa buong lugar, nagdudulot ng malalaking alon ng kuryente. Mahigit 10 cultivator ang tinamaan. Ang kanilang mga mukha ay napatla at sila ay napaluha. Ang Thunder Spirit ay tila labis na masaya habang muling humangal at nagsimulang mag-sweep muli. Sa pagkakataong ito, isinama si Wang Lin sa grupo ng mga tinangay nito. Pagdapon ng Thunder Spirit, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tinignan ng Thunder Spirit. Ang kanyang titig ay tulad ng isang adultong nagmamasid sa isang batang walang muwang na naglalaro. Kabanata 872. Sinong lumaon, sino? Ang espiritu ng kulog ay labis na mapagmataas, ngunit bigla itong napansin ang titig ni Wang Lin. Ang titig na iyon ay tumagos sa kanyang katawan at tumama sa kanyang kaluluwa ng kulog. Isang makapangyarihang puwersa mula sa pamana sa loob ng kanyang kaluluwa ang damaloy sa kanyang katawan. Natakot ito ng labis at naglabas ng isang sigaw habang ang kanyang katawan ay nanginig ng malakas. Ang katawan na patungo kay Wang Lin ay biglang tumigil at umatras. Ginawa niya ito ng instinct lamang, parang may isang makapangyarihang puwersa na nag-utos sa kanya na umatras. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at hindi na pinansin ang espiritu ng kulog. Bahagya niyang naramdaman na ang espiritu ng kulog ay tanging isang maliit na bahagi lamang ng kanyang kaluluwa. Ang tunay na espiritu ng kulog mula sa Thunder Celestial Realm ay hindi magiging ganito. Ang katawan ng espiritu ng kulog ay umatras at ang mga mata nito ay napuno ng takot. Matagal nang nagising ang katalinuhan ng espiritu ng kulog. Sa simula, hindi nito itinuturing na banta ang mga cultivator, ngunit sa mga sandaling iyon, para itong nakatagpo ng isang ninuno. Ang pakiramdam na iyon ay nagmula sa kanyang kaluluwa ng kulog. Isang alaala na nakaukit sa kanyang kaluluwa at pinigilan sa loob ng maraming henerasyon bago siya ipanganak. Noong sinaunang panahon, binigyan ng langit ang mga Thunder Dragon ng kapangyarihan ng kulog. Ang mga Thunder Dragon ay ipinanganak mula dito. Sila ay ipinanganak mula sa kulog at tinuturing ng mga espiritu ng lahat ng kulog. Ang lahat ng kulog sa langit at lupa ay pag-aari ng mga Thunder Dragon. Ngunit, ang mga Thunder Dragon ay hindi immortal. Ipinanganak sila mula sa kulog, at kapag sila ay namatay, magiging espiritu sila ng kulog at babalik sa kawalan. Pagkatapos ay muling babalik sila sa puwersa ng kulog. Ngunit may isang espiritu ng kulog mula sa Thunder Celestial Realm na naging ganito. Ang mga Celestial ay gumamit ng isang hindi kilalang pamamaraan upang hindi ito maglaho at ginawa itong tagapangalaga ng Thunder Celestial Realm. Ang espiritu ng kulog sa Thunder Celestial Temple ay isang piraso na nahati mula sa espiritu ng kulog na nagbabantay sa Thunder Celestial Realm. Nang makita nito si Wang Lin, nakaramdam ito ng isang pagkabigla na hindi nito naranasan dati. Buti na lang at pagkatapos isara ni Wang Lin ang kanyang mga mata, hindi na niya pinapalabas ang dakilang kapangyarihan ng sinaunang Thunder Dragon. Muling nakatutok si Wang Lin sa pag-absorb ng kulog. Ang espiritu ng kulog ay nag-relax. Puno ito ng galit habang mabilis na umatake sa ibang mga cultivator. Ang mga mata ni Shooting ay kumislap na parang isang sulo sa loob ng itim na mist nang makita niya ang lahat ng ito. Ang kanyang isipan ay nanginginig ng malakas at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang sumo na ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ganito, paano nangyari ito? Tinitigan lang niya ang espiritu ng kulog at natakot ito. At parang isang bata ang tumingin sa nakatatandang kamag-anak nila. Napansin din ito ni Shin Gonghu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagka-fanatiko at hindi niya maiwasang maalala ng unang makatagpo kay Wang Lin. Una niyang nakilala si Wang Lin sa isang Thunder Lake. Hindi niya malilimutan ang figure na may mahabang itim na buhok na lumabas mula sa Thunder Lake, ang titig na parang ang buong katawan niya ay babagsak. Isang bagay na hindi niya malilimutan. Lord! Ang pagka-fanatiko sa mga mata ni Shin Gonghu ay lumago. Si Zhon Konglai ay huminga ng malalim at kinagat ang kanyang mga ngipin habang tinitingnan si Wang Lin. Naalala niya ang laban nila ni Shin Gonghu sa Thunder Lake. Sa ilalim ng patnubay ni Wang Lin, si Shin Gonghu ay tila nakakuha ng kaalaman sa mga batas ng kulog. Hindi lang sila, pati ang mga cultivator sa paligid ay napansin din ito. Ang kanilang isipan ay nanginginig at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Walang pansin si Wang Lin sa lahat ng ito. Habang nakaupo siya doon, nagsimula siyang manghuli ng mga batas ng kulog. Unti-unti siyang nawala sa mga paligid at nakalimutan ang lahat. Sa praying mat, ang mga mata ni Ching Shui ay kumitid at nagpakita siya ng bahagyang ngiti. Sa gilid, si Master Flamespark ay nagulat saglit bago nagpakita ng mapait na ngiti.
Nakalimutan niyang nang walang tulong niya, halos maging espiritu ng kulog na si Shumo. Hindi lang na ang Earth Trial na ito ay walang kahirapan para kay Shumo, parang pumapasok si Shumo sa kanyang sariling bakuran. Kalimutan na. Ituturing ko na lang na isang kabayaran para sa pagpapahiram ng kanyang Thunder Beast at upang ayusin ang relasyon ko kay Qing Shui mula noon. Mapait na ngumiti si Master Flamespark, ngunit hindi pinigilan si Wang Lin. Tungkol sa espiritu ng kulog, pagkatapos matakot kay Wang Lin, para itong isang batang pinagalitan ng kanyang nakatatandang kamag-anak. Naglabas ito ng isang sigaw at nagmadaling umatake sa ibang mga cultivator upang mailabas ang kanyang galit. Ang unang target nito ay ang pinsan ni Shi Zifeng, ang batang lalaking nakasuot ng asol na damit. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at 3 berdeng jade ang lumutang sa harap niya. Lahat ng kulog na tinutok sa kanya ay sinipsip ng 3 jade. Naglabas ng isang sigaw ang espiritu ng kulog at dumiretso patungo sa kanya. Ang sigaw ng espiritu ng kulog ay may kasamang isang malakas na impact. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki sa asol na damit at nais niyang umatras, ngunit sa huli ay kinagat ang kanyang mga ngipin. Sa isang iglap, ang katawan ng espiritu ng kulog ay bumangga sa lalaki sa asol na damit. Isang tunog na umuuga sa buong Thunder Lake ang kumalat. Ang 3 jade ay agad na nagkalas at naging alikabok. Ang lalaki sa asol na damit ay umubo ng malalaking dugo at agad na umatras. Ngunit ang espiritu ng kulog ay galit at hindi nagatubili. Inhabang naglalabas ito ng walang katapusang kulog, tinutugis nito ang lalaki. Mabilis na umatras ang lalaki sa asol na damit at mabilis na lumabas mula sa Thunder Lake. Ang ekspresyon niya ay madilim at galit na tinitingnan ng espiritu ng kulog habang ito ay dumadaan patungo sa susunod na tao. Sumabog ang tunog ng tambol sa hangin. Ang 16 na tunog, 17 na tunog, at nang umabot sa 18 na tunog, nagwala ang espiritu ng kulog. Tinanggal nito ang halos lahat ng mga cultivator sa plaza. Ang espiritu ng kulog ay gumalaw at umuungal. Ang target nito ngayon ay si Xin Gonghu at Zhang Kunglai. Ang dalawa ay nagpakita ng mapait na ngiti at mabilis na umatras upang iwasan ang lunatics na espiritu ng kulog. Pati ang batang may malaking ulo at ang cultivator na may 6 na daliri ay nagpasya ng umalis sa 19 na tunog. Ayaw nilang magpakalakas laban sa espiritu ng kulog na malinaw na galit. Sa sandaling iyon, tanging 2 na lang ang natira sa Thunder Lake. Ang itim na mist sa paligid ni Shu Ting ay sobrang kapal. Ang itim na mist ay tumakip sa lahat ng nasa loob ng 30 talampakan mula sa kanya at hindi makapasok ang kulog. Si Wang Lin ay kalmado na nakaupo 1,000 talampakan mula kay Shu Ting. Tahimik siyang nakaupo na may mga mata niyang nakapikit habang ang kulog ay pumapaligid sa kanyang katawan. Ang mahabang buhok ni Wang Lin ay gumalaw ng walang hangin. Mayroon siyang ugali ng isang Thunder Celestial. Lihim na umungol si Shu Ting sa kanyang puso. Ang kulog ay lumakas ng lumakas, hanggang sa halos hindi na siya makatiis. Pero nang makita niya si Wang Lin, pakiramdam niya ay labis siyang nenes. Paano niya kayang magtulungan ng ganito katagal? Kailangan kong magsikap upang makahawak lang pero siya. Mukhang labis siyang komportable, walang anumang senyales ng hindi pagkakasya. Hindi ako magpapatalo. Tumindi ang ekspresyon ni Shu Ting at mas marami pang itim na gas ang lumabas mula sa kanyang noo. Biglang lumiko ang espiritu ng kulog. Hindi ito maglakas loob na kalabitin si Wang Lin, kaya tinitigan nito si Shu Ting. Naglabas ito ng isang sigaw at nagmadaling tumakbo. Habang gumagalaw ito, kumilos ang buong Thunder Lake at pumasok sa espiritu ng kulog, pinupuno ito ng presyon ng sinaunang kulog. Tumakbo ito at binuksan ang bibig upang subukang lamunin si Shu Ting. Ang itim na mist sa paligid ni Shu Ting ay mabilis na nawala. Ang kanyang mukha ay mapatla at kinailangan niyang umatras. Pagkatapos niyang makarating sa labas ng Thunder Lake, agad siyang naglabas ng isang sigaw. Hindi ako susuko. Si Shumo ay tiyak na may diet. Tinitigan ng espiritu ng kulog si Shu Ting bago tumingin kay Wang Lin. Naglabas ito ng sigaw ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Nararamdaman nito ang isang aura mula kay Wang Lin na nagpapalakas sa kanyang katawan. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga mata, 2 kidlat ang sumabog mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang sinaunang Thunder Dragon na kaluluwa niya ay sumabog. Ang sinaunang Thunder Dragons ay mga mensahero ng lahat ng kulog sa ilalim ng langit. Hindi pa lubos na nagbabalik si Wang Lin dito, ngunit nakaramdam pa rin siya ng malalaking benepisyo. Kapag ganap na siya ay magtagpo sa sinaunang Thunder Dragon, lahat ng kulog sa mundo ay magiging sa kanyang kamay. Habang lumilitaw ang sinaunang Thunder Dragon, ang katawan ng espiritu ng kulog ay nanginig ng malakas. Isang aura na nagpapakaba at hindi makakalaban mula sa kaluluwa ni Wang Lin ang dumaan. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa pamana sa kanyang kaluluwa. Maaaring lamunin ng espiritu ng kulog ang lahat ng mga cultivator, ngunit nang humarap sa aura ng kanyang ninuno, wala itong lakas ng loob.
Gayunpaman, ang matinding sigaw mula sa kanyang kaluluwa ay mas tumindi. Lemunin siya at magiging isang Thunder Dragon ka. Kabanata 873. Paggamit ng kapangyarihan ng kulog. Ang sinaunang kaluluwa ng Thunder Dragon na pinanggalingan ni Wang Lin ay umungal at direktang sinubukang lemunin ang espiritu ng kulog. Ang katawan ng espiritu ng kulog ay nanginginig ng husto. Ang boses na nagmumula sa kaluluwa nito ay halos mabaliw habang umuungal ito at sinubukang lemunin si Wang Lin. Ang salpukan ng sinaunang Thunder Dragon at Thunder Spirit ay nagdulot ng malaking alon sa loob ng Thunder Lake. Nagpalabas ito ng isang hindi pa naririnig na tunog ng kulog. Ang sinaunang Thunder Dragon Origin Soul ni Wang Lin at ang Thunder Spirit ay patuloy na nagsisipsip sa isa't isa. Ang ganitong pagsipsip ay isang pagsasanib ng kulog. Bagaman malakas ang Thunder Spirit, hindi ito kumpleto. Bagaman malakas ang sinaunang Thunder Dragon, hindi pa ganap na nagsasanib si Wang Lin dito. Sa oras na ito, pantay ang kanilang lakas. Sa isang galit na pag-ungol, sinipsip ng sinaunang Thunder Dragon Origin Soul ni Wang Lin ang kalahati ng Thunder Spirit. Ang Thunder Spirit ay nagpunta sa pagkabaliw at nagsimulang magsalubong muli sa pamamagitan ng pagsipsip. Ang sinaunang Thunder Dragon na binuo ng Origin Soul ni Wang Lin ay naglabas ng isang malamig na titig. Ang malamig na titig na iyon ay hindi pinansin ng Thunder Spirit, at binuksan ng Origin Soul ni Wang Lin ang bibig nito upang magsipsip muli. Ang Origin Soul ni Wang Lin ay may mga katangian ng isang Soul Devourer mula sa nakaraan. Matapos magsanib sa sinaunang Thunder Dragon, naging mas malakas pa ito. Gayun din, siya ay nag-ensayo ng higit sa 1,000 taon, kaya't ang kanyang kalupitan ay nagdulot ng pagiging malupit ng kanyang Origin Soul. Habang patuloy na nagsisipsip, nakaya nitong isubo ang kalahati ng katawan ng Thunder Spirit at direktang durugan ito. Ang snake-shaped Thunder Spirit ay umungol ng malungkot at mabilis na umatras, na may kalahating katawan na lamang. Ang mga mata nito ay puno ng kabaliwan. Habang umuungol ito, mas maraming kulog ang lumabas mula sa ilalim ng lupa, na parabang may isang mas malakas na pinagmumula ng kulog sa ilalim ng plaza. Ang mga ungol ay naging kulog mula sa langit. Nagdulot ito ng mga epekto at bumuo ng malalakas na shockwave. Habang ang tunog ng kulog ay patuloy, nagkaroon ng isang malakas na bagyo at mabilis na kumalat. Isang malaking bilang ng mga bato ang bumagsak at tinulak pabalik. Maraming alikabok ang umangat, ngunit sa sandaling tumaas ang alikabok, ito ay nawasak. Pati ang mga pira-pirasong bato ay napalibutan ng kulog at agad na bumagsak. Sa isang iglap, maliban sa batong kinaroroonan ni Wang Lin, ang lahat ng ibang mga bato sa plaza ay bumagsak. Ngunit hindi huminto ang bagyo, kumalat ito muli. Sa proseso, isang malakas na puwersa ng kulog mula sa ilalim ng lupa ang tumakas patungo sa Thunder Spirit. Tila ba ang banal na paghihiganti ay bumaba sa Thunder Celestial Temple? Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga cultivator sa paligid ay nagbago at mabilis na umatras. Pati ang mga mata ng ilan sa mga ninuno ay kumislap. Habang ang bagyo ay kumalat muli, ang mga matandang halimaw sa mga praying mats ay pumikit. Si Master Flamespark ay naglabas ng isang malungkot na ngiti bago itaas ang kanyang kanang kamay at pinigilan ito. Isang kalabog ang narinig at ang bagyo na dumadagsa ay nawala. Sa sandaling ito, ang walang katapusang kulog ay dumadaloy sa Thunder Spirit. Ang sinaunang Thunder Dragon Origin Soul ni Wang Lin, na sumipsap ng kalahati ng Thunder Spirit, ay biglang nakaramdam ng isang pagnanasa. Hindi pa naramdaman ni Wang Lin ang ganitong klaseng pagnanasa. Gayunpaman, nang ang kalahati ng Thunder Spirit na kanyang sinipsip ay naging walang katapusang kulog sa loob ng kanyang Origin Soul, hindi na niya kayang tiisin ang pagnanasa. Para bang may isang ugong na hindi na niya kayang pigilin. Ito ang unang ugong ng kulog na pinakawalan ni Wang Lin mula nang makuha ang sinaunang Thunder Dragon Origin Soul. Para bang ang ugong na ito ay tumagos sa Thunder Celestial Temple at naging permanenteng bahagi ng mundo bilang tunog ng kulog. Sa sandaling ito, ang tunog na ito ay tunog ng kulog, at lahat ng kulog ay dapat sumunod dito. Ang dahilan kung bakit ang sinaunang Thunder Dragon ay may kakayahang kontrolin ng kulog ay dahil sa kanyang ugong. Noong nakaraan, hindi pa ganap na nagsasanib si Wang Lin sa sinaunang Thunder Dragon kaya't hindi niya magamit ang ugong na ito at hindi niya tunay na makontrol ang kulog. Ngunit, matapos sumipsap ng kalahati ng Thunder Spirit, nagawa na niyang pakawalan ang ugong na ito. Roar! Sa isang ugong, nagbago ang mga kulay ng langit at lupa. Ang lahat ng mga kulog na tumutok sa Thunder Spirit ay nanginginig at nagbago ng direksyon. Para bang sila ay nagsiparon sa isang paglalakbay at lahat ay tumakbo patungo sa sinaunang Thunder Dragon Origin Soul ni Wang Lin. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga cultivator sa paligid ay ganap na nagbago. Pati ang mga matandang halimaw sa mga praying mats ay nagulat. Pati ang mga mata ni Blood God ay kumislap at naging malamig. Sa unang pagkakataon, tumawa si Qing Shui at sinabi, "Magaling." Sinaunang Thunder Dragon Origin Soul. Nagulat si Master Flamespark at may asul na ugat na tumunog sa kanyang mukha.
Nais niyang tumayo upang pigilan ito, ngunit matapos mag-atubili, naglabas lamang siya ng isang buntong hininga. Dahil nandyan si Qing Shui, wala siyang dahilan upang makialam sa pagsipsip ni Wang Lin sa Thunder Spirit. Kung siya ay magi-interfere sa ganitong bihirang pagkakataon, tiyak na magagalit si Qing Shui. Kung ang mga matandang halimaw ay ganito, hindi na kailangang pag-usapan pa ang iba. Habang pinapanood ito ni Shu Ting, isang malaking alon ang sumabog sa kanyang puso. Nagsimula siyang mag-isip ng tahimik. Mas mabuting huwag siyang saktan maliban na lamang kung kinakailangan. Ang mga mata ni Xin Gonghu ay puno ng kasiyahan. Hindi na niya kayang pigilin ito, at ang kanyang pagkafantasya kay Wang Lin ay lalong naging mas malakas. Si Zhon Kunglai ay nagulat din sandali. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno rin ng pagkafantasya at paggalang, tulad ng kay Xin Gonghu. Habang ang batang may malaking ulo at ang 6 na daliri na cultivator ay nanginginig ang isipan at ang mga mata nila ay puno ng takot. Nagdesisyon silang hindi dapat basta-basta sikmurain si Shumo. Ang taong ito ay naglakas loob sumipsip ng Thunder Spirit at tinutukan ng buong Thunder Lake sa isang ugong. Ang spell na ito ay nagbigay ng kilabot sa kanilang mga ulo. Hindi lang ang Thunder Lake ang sumamba kay Wang Lin, pati ang Thunder Spirit ay nagsimulang manginig ng malakas bago sa ugong na parang kulog mula sa langit. May kapangyarihan na pumipilit dito na magsamba at magpasakop. Ito ang kapangyarihan ng sinaunang Thunder Dragon. Ang walang katapusang mga kulog ay pumasok sa Origin Soul ni Wang Lin. Ang kanyang Origin Soul ay sumabog at sa pagkakataong ito, ang natitirang kalahati ng Thunder Spirit ay hindi na naglakas loob na tumanggi at hinayaan nitong sumipsip ni Wang Lin. Noong nakaraan, ang pagsasanib ni Wang Lin at ang sinaunang Thunder Dragon ay mga 1/5 lamang ng kumpleto. Ngunit pagkatapos sumipsip ng Thunder Spirit at sumanib sa Thunder Lake, para bang isang bagyo ang pumutok sa loob ng kanyang katawan. Walang katapusang kalabog ang narinig habang ang pagsasanib ng Origin Soul ni Wang Lin at ang sinaunang Thunder Dragon ay umabot sa halos 50%. Agad na lumaki ang sinaunang Thunder Dragon Origin Soul ni Wang Lin na umabot ng mahigit 1,000 talampakan at bumuo ng isang malakas na presyon. Ang malamig na titig nito ay lumibot sa paligid bago bumalik sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Pagkatapos, ang lahat ng natitirang kulog sa plaza ay mabilis na nagtipon patungo kay Wang Lin. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa ilalim ng walang katapusang kalabog at ang kulog ay pumapalibot sa kanyang katawan. Isang pakiramdam ng ganap na kontrol sa kulog ang sumat sa kanyang puso. Matapos tumayo, ang paligid ni Wang Lin ay naging guho at walang bakas ng kulog. Ang ekspresyon ni Master Flamespark ay sobrang pangit at ang kanyang puso ay nasaktan. Tinitigan niya si Wang Lin at hindi makapagsalita ng matagal. Sa wakas, nagbuntong hininga siya. Ang paligid ay ganap na tahimik, ang katahimikan na ito ay eksaktong katulad ng pinatay ni Qing Shui si Russell. Kabanata 874. Heaven Trial. Puno ng kulog ang katawan ni Wang Lin at maririnig ang mga tunog ng pagputok sa katahimikan. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin saglit bago naglakad patungo sa harapan. Narinig ang mga tunog ng pagkapunit ng bato habang tumatahak siya sa mga nawasak na bato sa plaza. Sa sandaling lumabas siya mula sa plaza, nag-atrasan ang ibang kalahok. Lahat sila ay tumingin kay Wang Lin na may takot sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimula ng mag-usap ang mga cultivator sa paligid. Lubhang lampas ito sa mga inaasahan ng lahat. Naiwan ni Shumo ang isang hindi malilimutang impresyon sa mga isipan ng lahat ng cultivator sa paligid. Sa Human Trial, nakipaglaban siya kay Russell. Sa Earth Trial, nilamon niya ang Thunder Spirit. Hindi ito magagawa ng karaniwang cultivator. Hindi ko lang alam kung ano ang mangyayari sa Heaven Trial ni Shumo. Master Demon Shumo. Talagang ang malakas siya. Ngayon, natutunan ko na ang lahat ng mga bulong-bulungan. Ang taong ito ay tiyak na hindi dapat maliitin. Mas mabuting huwag siyang saktan. Sigurado akong magiging top 3 siya sa kompetisyon. Pati ang mga matandang halimaw ay nagningning ang mga mata. May halong paghanga sa kanilang mga mata habang tinitingnan nila si Wang Lin. Ang kailangan ng kanilang All Heaven Star System ay mga batang cultivator tulad niya. Partikular, ang ninuno ng pamilya Ziyang ay tumango. Habang tumitingin siya kay Wang Lin, mas lalo siyang humahanga. Hindi niya alintana ang pagkatalo ng Thunder Celestial Temple. Inisip niyang parang si Shumo ay katulad ng mga miyembro ng sarili niyang angkan. Mayroong amoy ng kasamaan sa kanya. Tahimik ang mga mensahero sa langit at hindi na nila tinunag ang tambol. Sa kanilang isipan, kung magpapatuloy si Shumo, kahit nasirain nila ang tambol, wala itong kabuluhan. Nagtinginan sila at nagpakita ng mga pilit ng ngiti. Ngunit ang kanilang mga mata na nakatingin kay Wang Lin ay walang inggit, sa halip ay mayroong pagkilala. Hindi pinansin ni Wang Lin ang lahat ng ito. Pagkalabas ng plaza, ipinagdasal niya ang mga kamay kay Master Flamespark at nagsabi, "Nagkamali po ako, sana'y hindi ninyo po ito pagkasunduan."
Ang mga salita niya ay halos pareho sa sinabi ni Senior Qing Shui. Nang marinig ni Celestial Lord Qing Shui ang mga salitang ito, ngumiti siya. Ngumiti si Master Flamespark at nagsabi, walang anuman. Ang pagpapabiay ng isang Thunder Lake at ang clone ng Thunder Spirit upang matulungan ng isang makapangyarihang junior na maging mas malakas ay sulit. Tungkol naman sa pagsira ng Thunder Lake, makakamtan lang ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na mga military exploit sa laban-laban sa Alliance Star System. Pagkatapos nito, itinutok niya ang kanyang kanang daliri. Sa isang iglap, parang umalag ang mundo at nagtipo ng walang katapusang energy ng pinagmulan. Ang energy ng pinagmulan ay biglang naging isang rune. Ang rune na ito ay puno ng buhay. Napansin ni Wang Lin at ang kanyang mga mata ay lumiit. Malinaw niyang naramdaman ng isang bahagyang trace ng energy ng pinagmulan sa rune. Bagamat kaunti lamang ito, punong-puno ng lakas ang rune. Pinaikot ni Master Flamespark ang kanyang daliri at ang rune ay lumipad patungo sa plaza. Nang dama po ang rune, kumalat ang energy ng pinagmulan. Ang trace ng energy ng pinagmulan ay pumasok sa plaza. Lahat ng cultivator sa paligid ay nagulat nang magsimulang magbago ang nawasak na plaza, parang binabalik ang oras. Pati ang mga batong naging abo at naglaho ay muling lumitaw mula sa kawalan at bumuo ng plaza muli. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang buong plaza ay bumalik sa normal. Ang tanging pagkakaiba ay walang kulog. Pagkatapos pagmasdan ni Wang Lin ang lahat ng ito, tila siya ay naisipan. Ang susunod ay ang huling pagsubok sa tatlong pagsubok, ang Heaven Trial. Tumalikod si Master Flamespark kay Li Yanzi at nagsabi, kagalang-galang na cultivator Li Yun, mangyaring. Itinaas ni Li Yanzi ang kanyang kanang kamay at iniabot ito sa kawalan. Isang bitik ang lumitaw at malamig na hangin ang lumabas mula rito. Pagkatapos ay ipinasok ni Li Yanzi ang kanyang kamay sa bitik at inalis ang isang scroll. Ang scroll na ito ay luma, at nagbigay ng isang sinaunang aura. Matapos kunin ang scroll, inihagis ni Li Yanzi ito at lumipad patungo sa hangin. Sa hangin, ang scroll ay nagbigay ng isang itim na liwanag habang dahan-daang bumukas, revealing kung ano ang nasa loob. Isa lamang ang salita sa scroll. Laban. Bagamat isa lamang itong salita, nagbigay ito ng matinding puot ng pagpatay. Kapag tinitigan ito, mararamdaman mong parang ikaw ay nasa isang Asura battlefield. Ang kayamanang scroll ng pamilya Zon, ang Battle Scroll. Isa sa 10 kayamanang ng All Heaven Star System, ang Battle Scroll. Tanging ang mga miyembro ng pamilya Zon lamang ang pinapayagang makita ito, ngunit sa pagkakataong ito, napalawak ang aking pananaw. Iyon ang kayamanang iyon. Ayon sa rumor, hindi dati Zon, ang pangalan ng pamilya Zon, ngunit nang matagpuan ng kanilang ninuno ang kayamanang ito ng aksidente, nagsimula silang magsanay dito at pinalitan ang kanilang pangalan upang maging Zon at naging ang clan ng labanan ng All Heaven Star System. Nag-echo ang mga alingaw-ngaw. Calm na ang mga mata ni Li Yanzi habang nagsasabi, ang matandang ito ang mangganggunas sa Heaven Trial. Tahimik ang kanyang tinig ng bahagyang iniikot ang kanyang kanang kamay. Isang banayad na hangin ang dumaan. Maraming tao ang napilitang tanggayan at mabilis na pumasok sa transfer array at nawala. Ang mga naalis ay lahat ng mga taong hindi nakapasa sa pangalawang pagsubok. Ngayon, may 147 na lamang ang natira. Ang Heaven Trial ay upang maunawaan ang Battle Scroll ng matandang ito sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos ng 10 segundo, huwag nang magbukas ng mga mata, malalaman ko kung ikaw ay kwalipikado. Ang mga salita ni Li Yanzi ay nagdulot ng pagkalito sa mga cultivator sa paligid. Ngunit dahil sa kanyang prestihiyo, tahimik silang lahat. Tinitingnan ni Li Yanzi si Zon Kunglai at mabangis na nagsabi, Zon Kunglai, ikaw na ang una. Tulad ng utos ni Ancestor. Si Zon Kunglai ay huminga ng malalim at lumakad patungo sa bagong anyo ng plaza. Tumangala siya sa hindi gumagalaw na Battle Scroll at pumasok sa isang kakaibang estado, parang siya'y ganap na hinihigop ng Battle Scroll. Tinutok ni Wang Lin ang mata kay Zon Kunglai, at pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Pagkalipas ng 8 segundo, parang ang banal na pandaman ni Zon Kunglai ay nahati sa dalawa at isang bahagi nito ay nag-fuse sa Battle Scroll. Sa sandaling iyon, isang maliit na bahagi ng Source Origin Energy, na halos 100 beses na mahina kumpara sa ipinakita ni Master Flamespark, ang lumabas mula sa Battle Scroll. Ngunit, sa ika-10 segundo, ito'y bumagsak, parang hindi kaya ng katawan ni Zon Kunglai ang sobrang mahina na trace ng Source Origin Energy na iyon. Magiging mahirap para sa mga ordinaryong cultivators na mapansin ito. Kung hindi nakita ni Wang Lin ang ikatlong hakbang sa loob ng Heaven-defying bead, malamang ay hindi niya mapapansin ang lihim na ito. Subalit, ang nakita niya ay nagdulot ng malalaking alon sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Wang Lin. Ang Battle Scroll ay naglalaman ng Source Origin Energy. Tahimik na nagsalita si Li Yanzi, Zon Kunglai, kwalipikado. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad na nagising si Zon Kunglai mula sa misteryosong estado.
Pagkagising, ang katawan niya'y nababalot ng pawis at ang mukha niya'y mapotla. Nang makuha ang ilang malalim na hinga, naramdaman niyang napakahina, parang kakalaban lang ng isang malaking laban. Matapos maglakad ng ilang hakbang pabalik, nagbigay galang siya kay Lianzi bago umalis sa plaza. Hindi marami sa mga cultivators na nasa paligid, lalo na yung mga kalahok sa kompetisyon, ang nakakita sa tunay na lihim. Lahat sila ay may iba't ibang opinyon kung paano nakapasa si Zon Kung Lai sa pagsubok ng ganoon kabilis. Matapos iyon, isa pang tao ang pumasok sa plaza at tumingin sa battle scroll. Gayunpaman, sa mga mahigit 12-dosenang sumunod, 8 sa kanila ang agad na ibinalik ni Lianzi sa transfer array. Dahil dito, naging mas tensyonado ang mga cultivators sa paligid. Talaga nilang hindi makita kung paano hinuhusgahan ni Lianzi ang ikatlong pagsubok. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Wang Lin, lalong naging seryoso siya. Lahat ng mga inalis na cultivators ay nagawang hatiin ang kanilang mga banal na pandama at ilagay ang bahagi nito sa battle scroll. Parang ang battle scroll ay may sariling kaluluwa at paraan ng pagpapasya kung tatanggapin ba nito ang banal na pandama ng isang tao. Gamit ang prosesong ito, hinuhusgahan ni Lianzi kung ang isang tao ay pumasa. Lahat ng mga kwalipikado ay tulad ni Zon Kung Lai. Nagawang hatiin nila ang kanilang mga banal na pandama at may isang bahagi nito na pumasok sa battle scroll, kaya lumabas ang trace ng source origin energy. Ngunit, walang sino man ang nakapagpanatili ng energy na iyon sa loob ng kanilang katawan. May isa pang bagay na napansin ni Wang Lin, ang mga kwalipikadong cultivators ay halos nagawang magsanib sa battle scroll sa ika-9 o ika-10 segundo. Kaunti lamang ang nakagawa ng pagsanib sa ika-8 segundo tulad ni Zon Kung Lai. Ang mga mata ni Shu Ting ay kumislap. Tila may nakita siyang mga pahiwatig, ngunit hindi siya sigurado. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, agad siyang lumakad matapos ang huling tao. Pumasok siya sa plaza at tumingin sa battle scroll. Tumingin si Lianzi kay Shu Ting. May alaala siya tungkol sa batang ito. Sa sandaling ito, tumanggo siya at hindi nagsalita. Seryosong tiningnan ni Shu Ting ang battle scroll at ipinakita ang isang misteryosong tingin. Isang itim na usok ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagsimulang mag-ikot. Pagdating ng ika-5 segundo, isang bahagi ng kanyang banal na pandama ang nahati at inabsorb ng battle scroll. Tumatagilid ang mga mata ni Wang Lin at naisip 5 segundo. Wala siyang parehong swerte na naranasan ko, ngunit nagawa niyang pumasok sa estado sa loob ng 5 segundo. Ang talento niya ay talagang kamangha-mangha. Nagningning ang mga mata ni Lianzi. Sa sandaling iyon, naging seryoso siya at tumingin kay Shu Ting habang lihim na tumanggo. Sa pamilya Zan, wala pang 10 tao ang nakapagpasok sa estado sa 5 segundo. Marami sa kanila ang matagal nang nag-aral sa ilalim ng battle scroll upang magawa ito sa 5 segundo. Tungkol naman sa kung ilan ang nakapasok sa estado ng mabilis sa kanilang unang subok, 3 tao lang sa pamilya Zan ang nakagawa nito. Ang batang ito ay hindi ordinaryo. Nagpakita si Lianzi ng konting paghanga sa kanyang mata na bihirang mangyari. Hindi lang si Lianzi, pati ang mga matatandang halimaw sa mga praying mats ay nakita ang lihim ng yaman ng pamilya Zan. May isang kakaibang puwersa sa loob nito, at mas mabilis pumasok ang isang tao sa estado, mas marami silang maaring tanggapin na mana. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakaalam na ang puwersang ito ang susi sa ikatlong hakbang na matagal nilang hinahanap. Ang mga mata ni Master Flamespark ay naglabas ng isang misteryosong liwanag. Hindi niya tinitigan ang battle scroll ngunit nakatingin siya kay Shu Ting. Iniisip niya, ang taong ito ay may ganoong talento. Pagkatapos ng 10 segundo, biglang nagising si Shu Ting. Sa oras na iyon, kumislap ang mga mata ni Wang Lin ng bahagya. Nakita niyang pumasok ang trace ng source origin energy mula sa battle scroll sa katawan ni Shu Ting. Pagkatapos, isang napakaliit na bahagi nito ay nanatili sa katawan ni Shu Ting. Ang natuklasang ito ay nagpatibok sa isipan ni Wang Lin. Alam na niya kung gaano kahalaga ang trace ng source origin energy na iyon. Hindi ito mapapansin ni Shu Ting ngayon, ngunit pag naabot niya ang lulok ng ikalawang hakbang, magkakaroon ito ng hindi maipaliwanag na epekto kay Shu Ting. Ang Shu Ting na ito mula sa planeta Donglin ay paulit-ulit na nagpakita ng masamang intensyon laban sa akin. Hindi ko siya papayagang mabuhay. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, ngunit may pamatak na pagnanasa sa kanyang puso. Mahalaga ang trace ng source origin energy para kay Shu Ting, at hindi papayagan ni Wang Lin na mangyari ito. Shu Ting, kwalipikado. Inalala ni Lianzi ang pangalan ni Shu Ting at tumanggo. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi niya, may kabuuang 3 battle scrolls. Pag binuksan ang daan patungo sa Alliance Star System, maaari mo akong hanapin at papayagan kitang makita ang ikalawang scroll. Pagkatapos niyang sabihin iyon, marami sa mga cultivators sa paligid ang nakaramdam ng inggit, ngunit hindi nila ipinakita ito. Tumingin si Shu Ting kay Lianzi. Kahit na may yabang siya, magalang siya at sinabi, "Salamat po, Senior Lianzi."
Maging si Zhang Kunglai ay nakaramdam ng inis. Alam niya na sa kanilang pamilya, hindi hihigit sa 10 tao ang kwalipikadong makita ang ikalawang scroll. Tungkol sa ikatlong scroll, tanging ang pinuno ng pamilya at ang dalawang matatandang elders ang nakakita nito, walang pang-apat na tao. Tumanggo si Shu Ting at magalang na umatras. Tiningnan niya si Wang Lin ng malungkot na tingin. Tinitigan ni Wang Lin si Shu Ting ng malamig na ekspresyon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga paa at lumakad patungo sa plaza. Dati-rati, isang cultivator na tinatawag na Zhao Yido ang magtetest, ngunit nang malapit na siyang pumasok, nakita niyang gumalaw si Wang Lin. Agad siyang umatras at nagpakita ng kahihiyan. Siya rin ang taong tinawag ni Russell at ipinadala ni Wang Lin palayo gamit ang isang galaw ng kanyang manggas matapos ang unang laban nila ni Russell. Sa sandaling iyon, isinumpa niya ang kanyang malas na kapalaran at mabilis na umatras. Kaagad na nakuha ng mga cultivator sa paligid ang pansin ng Wang Lin. Matapos ang kompetisyon para sa Celestial title, ang pangalan ni Wang Lin ay sumak sa lahat. Nakipaglaban siya kay Russell sa Human Trial at nilamon ang Thunder Spirit sa Earth Trial. Lahat ng cultivator sa paligid ay sabik na naghihintay sa pagtatanghal ni Shumo sa ikatlong pagsubok. Napakabigat ng kanilang pinanibig. Pati mga ninuno ng mga pamilya ng cultivators ay masusing nanunood. Hindi lamang nila inalala ang pangalang Shumo, kundi pati ang kanyang itsura. Maliban sa kanila, ang mga matatandang nilalang sa praying mats na kumakatawan sa pinakamataas na antas ng All Heaven Star System, lahat sila ay tiningnan nito ng may ngiti. Si Blood God ay nagbuga ng malamig na hininga. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, inilagay din niya ang kanyang pansin kay Wang Lin. Si Master Flamespark ay nakangiti sa kanyang puso. Nalilito siya kay Wang Lin. Anuman ang mangyari, mukhang may destinasyon siya sa batang ito, at dahil sa relasyon niya kay Qing Shui, hindi maganda ang magbigay ng presyon sa kanya. Si Wang Lin ay nagdulot ng malaking pagkalugi sa Thunder Celestial Temple sa Human at Earth Trials. Gayunpaman, si Lianzi ang namamahala sa Heaven Trial, kaya hindi makakaapekto ang anumang aksidente sa kanya kundi kay Lianzi. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng isang lihim na pananibik habang tinitingnan si Wang Lin. Si Wang Lin ay pumasok sa plaza. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay kay Lianzi at pagkatapos ay tumingin pataas sa battle scroll sa hangin. Kabanata 875. Ebolusyon ng Third Eye. Sa unang tingin, ang salitang, laban, ay mukhang ordinaryo, ngunit sa masusing pagtingin, isang hindi maipaliwanag na pagnanais ng pagpatay na tila nagmumula sa isang digmaan ang biglang bumagsak. Sa oras na iyon, nagkaroon ng mga ilusyon sa mga mata ni Wang Lin. Para bang ang langit at lupa ay nag-collapse. Lahat ng bagay ay nawala, kabilang ang parisukat, ang mga nakapaligid na magbabalangkas, at pati na rin ang Thunder Celestial Temple. Ang tanging natira ay ang salitang, laban. Naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang katawan ay nanginginig at siya ay pumasok sa isang trance. Para bang isang misteryosong lakas ang sumabog mula sa salitang, laban. Ang lakas na ito ay bumaba at kinuha ang kanyang isipan. Para bang ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nahiwalay mula sa kanyang katawan. Wala nang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Isang napakabagsik na pagnanais ng pagpatay ang pumulibot sa kanya. Naramdaman ni Wang Lin na siya ay isang mortal na nasa matinding taglamig ng walang damit. Ang lamig ay tila gustong pasabugin ang apoy ng kanyang buhay. Sa isang trance, naramdaman ni Wang Lin na bumalik siya sa oras ng kumpleto ang heaven-defying bid. Lumitaw ang pinto, at sa oras na ito ay binuksan, isang alon ng pinagmulan ng lakas ang biglang lumitaw. Ang ikatlong mata ay dahan-daw ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at dahan-daw ang binuksan, ngunit walang pulang liwanag na lumabas. Sa oras na ito, hindi gumalaw si Wang Lin, ngunit ang kanyang isipan ay kumilos ng matindi. Ang pakiramdam ng pagtitig sa pinto sa loob ng heaven-defying bid ay muling umalingaw. Gayunpaman, kumpara sa naramdaman niya noong panahong iyon, ang pakiramdam ay napakababa. Noon, muntik nang bumagsak si Wang Lin sa isang sulyap lang. Ngayon, nang tumingin siya sa salitang, laban, bagamat siya ay nagulat, nagawa niyang magpatuloy. Malinaw na ang pinagmulan ng lakas sa loob ng salitang, laban, ay hindi kayang itumba sa heaven-defying bid. Para kay Wang Lin, ang heaven-defying bid ay napakabigat, ngunit ang salitang, laban, ay isang bagay na kayang hawakan. Ang mga pangyayaring ito ay tila naganap sa loob ng mahabang panahon, ngunit nangyari ito sa isang iglap lamang nang itaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Isang segundo lang ang lumipas. Si Lianzi ay hindi unang may magandang opinyon kay Wang Lin. Bagamat kayang labanan ni Shumo si Russell at may kamanghamanghang mga mahika, kung wala ang intervention ni Qing Shui, malamang na si Shumo ang matatalo. Tungkol naman sa ikalawang pagsubok, ang dahilan kung bakit nakainis Shumo ang Thunder Spirit ay dahil din sa swerte. Si Lianzi ay isang tao na nakarating sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. Sa kanyang mga mata, ang mga magbabalangkas na umaasa lamang sa swerte ay hindi karapat-dapat.
Si Shumo ay isa sa mga magbabalangkas sa kanyang pananaw. Ngunit sa oras na ito, kumislap ang kanyang mga mata ng malakas. Tatlong hakbang siyang lumapit at tumitig kay Wang Lin. Para bang may isang bagay na umaatungal sa kanyang puso. Isang segundo. Nakapasok si Shumo sa estado sa loob lamang ng isang segundo. Kahit na si Lianzi ay may matibay na lakas ng isipan, siya ay nasa sabik. Sa mga henerasyon ng kasaysayan ng pamilya Zhang, wala ni isa ang nakapasok sa estado sa isang segundo. Pati ang kanyang ninuno na may mga talino sa paghamon sa langit ay umabot ng 2 segundo. Sa oras na ito, nakalimutan na ni Lianzi si Shu Ting. Lahat ng mga iniisip niyang iyon ay napalitan ng Wang Lin. Hindi lang siya, ang lahat ng mga matatandang halimaw na naruroon ay nagulat. Tulad ni Lianzi, hindi nila pinansin ang mga pagganap ni Wang Lin sa dalawang nakaraang pagsubok, iniisip lamang nila itong nakakatuwa. Ngunit ngayon, seryoso na silang tumutok. Ang mga mata ni Blood God ay kumurap habang nakatingin kay Wang Lin. Habang siya ay naguguluhan, isang hangarin na pumatay ang muling sumak sa kanyang puso. Ang batang ito ay nakapasok sa estado sa isang segundo. Hindi siya dapat mabuhay. Habang iniisip ito, naramdaman niyang may isang hangarin ng pagpatay na sumalakay sa kanya. Lumilingon siya at nakita si Ching Shui na malamig na tumitingin sa kanya. Si Blood God ay malupit na humihikbi. Pinatigil niya ang kanyang hangarin at itinago ito ng malalim sa kanyang puso. Ang iba pang mga ninuno mula sa mga pamilya na may mga pamamano mula sa Celestial Realm ay lahat ay nakatingin ng mabuti. Lalong tumindi ang paghanga ng ninuno ng pamilya Ziyang. Habang patuloy siyang tumingin kay Wang Lin, lalong nadama ang kagalakan. Iniisip niya, ang batang ito ay hindi isang karaniwang isda sa isang lawa. Si Master Flamespark ay ngumiti, at nang makita ang nagulat na si Lianzi, lalo pa niyang pinatindi ang kanyang ngiti. Si Zhang Kunglai ay alam ang nangyayari sa loob ng pamilya. Nang makita niyang nakapasok si Wang Lin sa estado sa loob lamang ng isang segundo, napagasp siya at tuluyang nagulat. Samantalang si Shu Ting, siya ay nagkulay ang noo at naramdaman ang komplikasyon sa kanyang puso. Siya ay dating isang batang paborito ng langit, ngunit sa pagsubok ng tao, ninakaw ni Shumo ang kanyang kidlat. Pagkatapos, sa pagsubok ng lupa, siya ay malayong mas mababa kay Shumo. Ngayon sa pagsubok ng langit, pinuri siya ni Lianzi, ngunit lahat ng iyon ay agad na nawala. Para bang si Shumo ay ang kanyang kalaban sa buhay. Ang divine sense ni Wang Lin ay nahati sa dalawa at nagsanib sa salitang laban. Isang bakas ng pinagmula ng lakas ang lumabas mula sa salita at dahan-dahang pinalibot ang kanyang katawan. Pagkatapos nitong malapit nang umalis mula sa katawan ni Wang Lin, kumilos ito at tumungo patungo sa ikatlong mata ng parang baliw. Ang pinagmulan ng lakas ay pumasok sa ikatlong mata na lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Biglang naglabas ng maliwanag na pulang liwanag mula sa kanyang ikatlong mata. Habang ang mga piraso ng pinagmulan ng lakas ay pumasok, lalo pang lumakas ang pulang liwanag mula sa kanyang ikatlong mata. Pagkatapos ng 10 segundo, nagising si Wang Lin at ang pulang liwanag na nagtipon sa kanyang ikatlong mata ay biglang sumabog na parang fan. Ang pulang liwanag ay kumidlat at nagdulot ng mga sigaw mula sa mga nakapaligid na magbabalangkas. Ang pulang liwanag na fan-shaped ay ganap na pumulibot sa battle scroll. Sa isang trance, bahagyang nakita ni Wang Lin ang isang kakaibang tanawin sa scroll. Isang malayong star system, at isang matandang lalaki sa puti ang nagwagayway ng kanyang daliri sa kalawakan at nagsulat ng salitang, laban. Ang salita ay kumislap at nahati sa 6 na iba't ibang scrolls. Isang makapangyarihang pinagmula ng lakas ang nagmula sa matandang lalaki. Siya ay puno ng lungkot, pagsisisi, at hindi pagkakasunduan habang tinitingnan ang salitang, laban. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga bituin. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng hindi pagkakumbinsi. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at ang pulang liwanag mula sa kanyang ikatlong mata ay nawala. Siya ay nagising. Ang tanawin na nakita niya kanina ay dulot ng pagkonekta ng kanyang ikatlong mata sa battle scroll. Ang nakita niya ay tila isang ilusyon, ngunit pakiramdam niya ay totoo. Habang nawawala ang pulang liwanag, ang ikatlong mata ni Wang Lin ay dahan-dahang nagsara, ngunit hindi ito nawala. Naging isang pulang linya ito at nanatili sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Sa oras na ito, si Wang Lin ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam. Nakikita mo ito. Si Lianzi ay gumawa ng hakbang at biglang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Tinitigan niya si Wang Lin, at ang kanyang boses ay may kasamang pagkasabik. Tahimik na nagmuni si Wang Lin at tumango. Malinaw niyang naramdaman na may isang kapangyarihan na kahit siya mismo ay natatakot ay nasa pulang linya sa pagitan ng kanyang mga kilay. May kasamang sakit, parang ayaw ng kapangyarihang ito na manatili at nais na sumabog palabas. Tinitigan ni Lianzi si Wang Lin. Matapos ang matagal na panahon, tumawa siya at nagsabi, magaling. Shumo, pagkatapos ng Celestial Competition, pumunta ka sa akin. Hayaan mong makita mo ang natitirang 2 battle scrolls.
Kabanata 876. Isang linya sa langit. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral, ngunit ang kanyang puso ay gumalaw. Mula sa kanyang nakita sa ilusyon, malinaw na mayroong 6 na scrolls. Nanatiling kalmado si Wang Lin habang magalang na isiniksik ang kanyang mga kamay. Salamat, Senior Li Yanzi. Tumawa si Li Yanzi at maingat na tinitigan si Wang Lin. Ibinangon niya ang kanyang manggas at tinawag ang isang tao upang magpatuloy sa langit na pagsubok. Lumingon si Wang Lin at lumabas mula sa plaza. Naghanap siya ng isang bukas na lugar at naupo. Hindi pinansin ng mga mata ng lahat ng mga cultivators, tahimik siyang nagmeditate. Habang siya ay nagmeditate, malinaw niyang naramdaman ang mga alon ng sakit mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang pakiramdam na parang mawawala siya sa kontrol ang sumulpot sa kanyang puso. Malabo niyang naintindihan na ang ikatlong mata ay sumipsip ng source origin energy, at nagkaroon ng malaking pagbabago. Tungkol naman sa kung ang pagbabagong ito ay mabuti o masama, hindi niya ito kayang hulaan. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, kung patuloy niyang hayaang magpatuloy ang sakit, at lumampas ito sa kanyang kontrol at lumabas, tiyak na makakaranas siya ng malaking epekto. Huminga siya ng malalim, at sa isang pag-iisip, pinagsama niya ang walang katapusang mga heart restriction ng annihilation. Habang patuloy siyang nagmi-meditate, 3 seals ang unti-unting nabuo upang takpan ang ikatlong mata. Gayunpaman, ang lakas mula sa kanyang ikatlong mata ay masyadong malakas. Ang seal na ito ay pansamantalang magpapagaan sa problema. Kung magtatagal, kailangan niyang palakasin ito paminsan-minsan. Bagamat ganito, hindi iniisip ni Wang Lin na ito ay abala. Anuman, ang spell sa loob ng ikatlong mata ay magiging aking pang-lifesaver na as. Matapos si Wang Lin, ang iba pang mga cultivators ay nagpatuloy sa pagsubok. Pagkalipas ng 30 minuto, tapos na ang natitirang mga cultivator sa pangatlong pagsubok. Inabot ni Li Yanzi ang kanyang kanang kamay at ang battle scroll ay bumalik sa kanyang kamay. Nang siya ay lumingon, isang hangin ang humaplos mula sa kanyang katawan. Lahat ng mga hindi kwalipikadong naruroon ay ibinalik sa transfer array sa kalangitan. Sa 147 na tao, 112 na lang ang natira. Pagbalik ni Li Yanzi sa kanyang praying mat, ang mga mata ni Master Flamespark ay dumaan sa mga natirang 112 tao. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang mga torches at dahan-dahan niyang sinabi, tapos na ang 3 pagsubok, at ang natira ay mga elite ng henerasyong ito. Dapat sana ay subukan kayo ng Mysterious Void 6 Paths upang tuklasin ang inyong Dao, ngunit dahil halos umaabot na kayo sa 108, laktawan na natin ito at dumiretso na sa isang linya patungong langit. Ang isang linya patungong langit ay ang huling kaganapan para sa kompetisyon ng Celestial Title. Sa 108 na makakakuha ng Celestial Title, ang nangungunang 36 na ay tatawaging Heaven Celestials. Sa isang linya patungong langit na pagsubok, kayo ay umiiral bilang mga phantoms. Kahit mamatay kayo, ang inyong katawan ay magdaranas lamang ng kaunting pinsala, kaya hindi ito makakaapekto sa inyo ng labis. Pagkatapos magsalita si Master Flamespark, tinapik niya ang kanyang bag ng pag-iingat at isang octagonal na piraso ng kahoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Inihagis niya ito sa ere at ang octagonal na piraso ng kahoy ay lumaki. Sa isang iglap, ito ay naging higit sa 100 talampakan ng lapad at naglabas ng mga kulay na ilaw habang ito ay umiikot sa kalangitan. Pumasok sa plaza. Pagkatapos sumigaw si Master Flamespark, ang 112 na cultivators ay pumasok sa plaza at umupo sa lotus position. Hindi nagtagal, nagpadala si Master Flamespark ng seal at pagkatapos ay mga sinag ng ilaw ang lumabas mula sa kahoy. Ang isang sinag ng ilaw ay tumama sa bawat isa sa 112 na cultivators sa plaza. Sa sandaling ang 5 kulay na ilaw ay sumabog, lahat ng mga cultivators, kabilang na si Wang Lin, ay nawala ng malay. Isang napakadilim na kagubatan ang matatagpuan sa lugar na iyon. Ang mga hindi mabilang na metatiyog na puno na may mga sanga at dahon ay parang bumubuo ng isang lambat na bumabalot sa kalangitan. Tanging ang ilang mga butas lamang sa loob ng lambat ang magpapasok ng liwanag. May mga sinag ng ilaw na bumababa mula sa kalangitan. Ito ay mukhang napakamiligroso. Ang lupa ay natatakpan ng mga nalalantang dahon at may mga makamandag na insekto na gumagalaw habang iniiwasan ang mga sinag ng ilaw. Sa sandaling ito, ang isa sa mga metatiyog na puno ay naglabas ng isang 5 kulay na sinag at si Wang Lin ay lumabas mula dito. Pagkalabas niya, agad siyang tumalon at damapo sa isang sanga. Kaagad niyang ginamit ang heart restriction at tinago ang kanyang aura. Si Wang Lin ay nahasa na sa mga sitwasyon ng buhay at kamatayan, at ang tinatawag na isang linya patungong langit ay hindi kasing delikado ng Demon Spirit Land. Hindi siya nagkamali at agad na hindi ipinakalat ang kanyang divine sense pagdating niya. Sa sandaling ito, isang divine sense ang dumaan, ngunit hindi ito huminto kay Wang Lin. Patuloy itong kumalat. Gayunpaman, isang sandali pagkatapos, ang divine sense ay nabahala at mabilis na kumalat.
Ngunit pagkatapos lamang ng ilang saglit, ang Divine Sense ay nag-collapse at isang malungkot na sigaw ang umabot mula sa malayo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Maliban na lang kung sigurado akong mas malakas ako, hindi ko pwedeng ipakalat ang aking Divine Sense dito. Kung hindi, agad akong matutukoy at tatargetin. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin ng ilang sandali. Nang siya ay mag-cycling ng Origin Energy at sinuri ang kanyang katawan, nakita niyang may ilang mga palatandaan. Tunay ngang tulad ng sinabi ni Master Flamespark. Ang katawan dito ay eksaktong katulad ng kanyang katawan, ngunit kapag ito ay namatay, hindi ito magdudulot ng malaking epekto sa kanyang tunay na katawan. Ang isang linya patungong langit na walang tunay na kamatayan ay tiyak na magpapahintulot sa maraming cultivators na walang tunay na karanasan na dumaan sa pagsubok ng buhay at kamatayan. Tiyak na ito ang tunay na layunin ng Thunder Celestial Temple. Ang layunin nila ay magpalakas ng mga tunay na cultivators. Nagtataka si Wang Lin at nagpatuloy na pagsanib sa mundo. Gayunpaman, dahil hindi ito ang tunay na mundo, wala itong epekto. Pagkatapos mag-isip sandali, nagkaroon ng isang usok at siya ay nawala. Ang mga pagsubok sa tao, lupa, at langit ay mga simpleng pagsubok lamang. Ang isang linya patungong langit ay ang tunay na labanan para sa celestial titles. Wala nang mabuti o masama. Kung gusto ko ang number 1, kailangan kong patumbahin ang pinakamaraming tao. Habang gumagalaw si Wang Lin, isang malamig na kinis ang dumaan sa kanyang mga mata. Tulad ng sandaling ito, isang Divine Sense ang kumalat at nag-scan sa lugar. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at mabilis siyang gumalaw. Sa isang iglap, nakita niya ang cultivator na naglalabas ng Divine Sense. Ang taong ito ay si Zhao Yidao, na 2 beses na nahadlangan ni Wang Lin sa 3 pagsubok. Nang siya ay lumabas, labis siyang naguguluhan sa kanyang kapaligiran. Ayon sa mga turo ng kanyang pamilya, automatikong naglabas siya ng Divine Sense upang obserbahan ang kanyang paligid. Ngunit sa sandaling naglabas siya ng Divine Sense, isang malakas na pakiramdam ng panganib ang bumalat sa kanya. Natarante siya at naisip na siya ay gumawa ng malaking pagkakamali. Agad siyang nagpasya na umalis, ngunit sa sandaling ito, isang itim na usok ang dumaan sa likuran niya. Isang malupit na killing intent ang lumitaw at agad siyang inabsorb ng usok. Isang malungkot na sigaw ang umabot sa mga puno. Si Wang Lin ay nakatayo 1,000 talampakan ng layo at malamig na tinitigan ng itim na usok. Ang usok ay gumalaw na parang isinama si Zhao Yidao pati na ang kanyang balat at mga buto. Sandali pagkatapos, isang tao ang lumabas. Si Shu Ting. Hinaplos niya ang kanyang labi at tinitigan si Wang Lin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa layo ng 1,000 talampakan, may tunog na parang pumutok. Si Shu Ting ay natatakot kay Wang Lin ng sobra. Maliban na lang kung ito ay huling hakbang, ayaw niyang magsimula ng laban kay Wang Lin, kaya nagbigay siya ng malamig na wika, paano kung ipagpaliban na lang natin ang ating labanan hanggang sa dulo. Si Wang Lin ay tinitigan si Shu Ting ng malamig bago siya lumingon at nawala sa isang kisap mata. Ang pinakamataas na kills ang mas mahalaga kaysa kay Shu Ting. Si Shu Ting ay bumantong hininga ng maluwag. Pagkatapos ay umatras siya pabalik sa usok at mabilis na pumunta sa kabilang direksyon. Parang sinaset nila ang lugar na ito bilang hangganan at hinati ang lugar sa kalahati. Wala ni isa ang papasok sa teritoryo ng isa. Hindi nag-aksaya si Wang Lin ng oras upang maghanap ng isa-isa ng mga tao. Sa halip, naghanap siya ng isang malaking puno at naupo. Pagkatapos, ipinalabas niya ang kanyang Divine Sense at nag-scan sa paligid. Pagkabukas ng kanyang Divine Sense, ang Divine Sense ng higit sa 10 tao ang sumabog at tumarget agad kay Wang Lin. Sa lugar na ito, kahit hindi mo subukang patayin ang iba, darating sila upang patayin ka. Bumulwak si Wang Lin ng isang bagay, ito ay ang Celestial Silam Stamp. Ang maliit na bagay na ito ay lumutang sa harap ni Wang Lin at nagbigay ng mga pagputok ng gintong liwanag. 2 mula sa daan-daang libong gintong selyo ang may mga kaluluwa ng mga nagbabalangkas na nasil sa loob nila, at ang lakas ng mga selyong ito ay malinaw na iba sa iba. Hindi sigurado si Wang Lin kung ang mga ilusyonaryong kaluluwa ng pinagmulan ay maaaring masil. Nanatiling kalmado si Wang Lin habang hinihintay ang unang taong naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos ng ilang paghinga, isang anino ang dumating na parang kidlat mula sa gubat sa kanan. Gayunpaman, nang ang anino ay pumasok sa loob ng 1,000 talampakan ni Wang Lin, ang tao ay nagulat. Pagkatapos makita na ang target ay si Wang Lin, ang mata ng tao ay napuno ng takot at agad siyang tumakas ng walang pag-aalinlangan. Mula simula hanggang wakas, nanatiling kalmado si Wang Lin. Nang magpakita ang nagbabalangkas, mabilis na sumugod ang Celestial Silang Stamp. Mabilis ito habang hinahabol ang tumatakbong nagbabalangkas. Habang ang nagbabalangkas ay nagpanik, ang kanyang mga kamay ay nagbuo ng isang seal at nagsimula ang isang spell. Gayunpaman, ang mga spell na ito ay walang epekto sa Celestial Silang Stamp. Agad na lumapit ang Celestial Silang Stamp at bigla itong lumaki.
Walang awa itong bumagsak at isang malaking halaga ng gintong mga ron ang lumabas upang hadlangan ang kanyang pagtakas. Ang mga mata ng nagbabalangkas ay napuno ng pag-asa habang tinama ang kanyang bag at daan-daang nagliliparang espada ang lumabas. Gusto niyang lumaban, ngunit sa tunog ng isang malakas na pagkulog, lahat ng mga nagliliparang espada ay gumuho. Ang Celestial Sealing Stamp ay bumagsak at naglabas siya ng isang malupit na daing. Habang ang nagbabalangkas ay naglaho, isang gintong rune ang lumabas at kumislap. Sandali pagkatapos, ang gintong rune ay napuno ng katalinuhan. Pinagmasdan ni Wang Li ng Celestial Sealing Stamp at maingat na inalis ito. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa malalayong gubat at tahimik na sinabi, "Gaano katagal pa ninyo gustong maghintay bago mag-atake?" Ang gubat sa harap niya ay tahimik na tahimik. Sandali pagkatapos, 4 na tao ang lumakad mula sa gubat. Lahat ng 4 ay nasa corporeal yang na yugto. Ang kanilang mga aura ay nagsanib at naging isa na bahagyang tumutugma sa aura ni Wang Lin. Nagtinginan silang 4. Isa sa kanila ang nagiging malupit ang mga mata, at nang walang salita, hinaplos niya ang kanyang bag. Isang gourd ang agad na lumipad palabas. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at pagkatapos ay isang pulang apoy ang lumabas mula sa gourd patungo kay Wang Lin. Kabanata 877. Kulog, wasakin. Ang 3 tao sa tabi niya ay kumagat ng kanilang mga ngipin. Kung hindi sila kikilos ngayon, wala na silang pagkakataon na mabuhay. Isa sa kanila ang bumuo ng isang seal at pagkatapos ay nagsimulang lumago ng mabilis ang mga halaman sa paligid at mabilis na sumugod kay Wang Lin. May isa pang tao na bumukas ang bibig at bumuga ng isang itim na perlas na tumutok kay Wang Lin. Ang huling nagbabalangkas ay bumuo ng isang seal at daan-daang mga puppet ang mabilis na lumabas upang atakihin si Wang Lin. Ngunit sa oras na ito, ang mga mata ng nagbabalangkas na nagpadala ng gourd ay kumislap at mabilis na umatras. Ngunit, sa sandaling umatras siya, gumalaw din ng 3 iba pa. Tila pare-pareho silang may parehong plano. Ang 4 na tao ay tumakas sa 4 na magkaibang direksyon. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang Celestial Sealing Stamp ay sumugod. Lahat ng mga atake ay bumagsak sa ilalim ng Celestial Sealing Stamp na may lapad na daan-daang talampakan. Pagkatapos, sumugod ito patungo sa isa sa 4. Isang malakas na kalabog. Pagkatapos nitong magbagsak, sumugod ito patungo sa isa pang tao. Daan-daang libong gintong runes ang punong-puno ng lugar, ngunit 4 sa kanila ay napuno ng katalinuhan. Pinagmasdan ni Wang Lin ang mga espesyal na 4 na runes sa kanilang kalagitnaan. Ang kanyang mga mata ay kumislap at nakaisip siya ng isang matapang na ideya. Kung pagsamahin ko ang 1 bilyong kaluluwa ng Soul Flag at ang Celestial Sealing Stamp, tumalon ang puso ni Wang Lin. Nagpatuloy ang mga tunog ng rumbling, at ilang sandali pagkatapos, bumalik ang Celestial Sealing Stamp. Ang dami ng mga runes na naglalaman ng katalinuhan ay tumaas mula 4 hanggang 7. Hinawakan ni Wang Lin ang Celestial Sealing Stamp at naglaho siya. Ang mukha ni Shigang-Hu ay mapatla habang mabilis na gumagalaw sa kagubatan. Sa sandaling lumitaw siya ay tinutok ng isang malupit na killing intent. Kung hindi dahil sa mabilis niyang reaksyon at mabilis na pag-iwas, malamang ay patay na siya sa sandaling lumitaw. Gayunpaman, siya ay nasugatan pa rin habang umiiwas. Ang kanyang mukha ay mapatla at mabilis siyang tumakas. Sa likod niya, mabilis na sumunod ang batang may malaking ulo. Ang walang isip ng ngiti ay nanatili pa rin sa mukha ng batang may malaking ulo. Ang kanyang ngiti kay Shigang-Hu ay malamig. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbato ng isang kumikislap na lilang liwanag. Ang lilang liwanag ay mabilis na naging isang lilang langgam na may taas na 12 ng talampakan. Ang langgam na ito ay sobrang mabagsik. Pagkatapos itong lumabas, pumutok ito ng isang hiyaw at sumugod pasulong gamit ang mga malalaking pangil ng langgam. Mas mabilis ito kaysa kay Shigang-Hu, at walang awang hinawakan siya patungo. Ang ngiti sa mukha ng batang may malaking ulo ay naging mas malamig. Nakita na niyang ang nagbabalangkas sa harap niya ay mapapaputol na kalahati ng Profound Heavenly Ant na kanyang pinalaki. Ang batang may malaking ulo ay bumubulong, "Sayang, hindi ko mabubuksan ang aking bag dito. Kung hindi, kinuha ko na sana ang kanyang Origin Soul at hindi na kailangang ipadala ang Profound Heavenly Ant." Sa sandaling ito ng krisis, ang mga mata ni Shigang-Hu ay kumislap at tumalikod siya upang magbato ng isang bola ng kidlat na kasing laki ng kamao patungo sa langgam na humahabol sa kanya. Ang kidlat ay naglabas ng isang kalabog habang papunta ito sa langgam. Gayunpaman, ang agwat ng kanilang mga antas ng pagsasanay ay sobrang layo. Nang malapit na ang kidlat sa langgam, hinawakan ito ng langgam gamit ang mga pangil nito at bumuho ang bola ng kidlat. Isang malakas na dagandong ang umalingaw, ngunit ang langgam ay hindi alintana sa epekto at patuloy na sumugod. Ang mga pangil nito ay naglabas ng malamig na aura habang walang awang pinigil si Shigang-Hu. Naglabas si Shigang-Hu ng isang masakit na ngiti. Mula sa sandaling siya ay lumitaw hanggang ngayon, hindi pa umabot ng 15 minuto,
at ginugol na niya ito sa pagliligtas ng kanyang buhay. Wala pa siyang napatay na sinuman, at malapit na siyang sumuko sa labanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ni Shin Gong-hu ay napuno ng sorpresa. Naramdaman niyang may pamilyar na aura na biglang malapit. May kumislap na gintong liwanag at isang malamig na boses ang pumuno sa langit at lupa. Seal. Sa sandaling nabanggit ang salitang iyon, biglang nagtipon ang mga gintong rune sa paligid ni Shin Gong-hu. Sa isang malakas na tunog, ang mga pangil ng langgam ay pumigil sa mga gintong rune. Sa isang kisap mata, nagsanib ang mga gintong rune, na lumikha ng isang gintong bagyong. Habang dumaan ang bagyo, ang profound heavenly ant ay nanginginig at mabilis na umatras. Ang walang isip na ngiti sa mukha ng batang may malaking ulo ay biglang nanlumo at tinitigan ang nangyari. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot at agad siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Si Wang Lin ay lumabas mula sa gubat sa likod ni Shin Gong-hu. Ang celestial sealing stamp ay lumutang sa harap ni Wang Lin at naglabas ng malambot na gintong liwanag. My Lord! Ang mukha ni Shin Gong-hu ay puno ng paggalang. Tumanggaw si Wang Lin at ang kanyang mata ay bumagsak sa tumatakas na batang may malaking ulo. Malamig niyang sinabi, gusto mo pa bang tumakas? Kumuha siya ng isang hakbang at agad na umusad ng daan-daang talampakan. Ang celestial sealing stamp ay dumiretso sa pag-atake. Ang antas ng pagsasanay ng batang may malaking ulo ay katulad ng kay Wang Lin, sa early stage Nirvana Scryer. Naging saksi siya sa pag-angat ni Wang Lin sa tatlong pagsubok, kaya't ngayon ay sobrang takot siya kay Wang Lin at ayaw niyang mag-provoke kay Wang Lin ng walang dahilan. Ang walang isip na ngiti sa mukha ng batang may malaking ulo ay nawala na at mabilis niyang isinigaw, "Fellow cultivator Shumo, aalis na lang ako dito. Bakit kailangan mo pang patayin? Pareho tayo ng antas ng pagsasanay, kaya't kung maglalaban tayo, ikaw ang masasaktan." Huwag bigyan ng pagkakataon si Shu Ting. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig. Habang siya ay sumusulong, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang heavenly chop ang nagsanib sa kanyang kamay at walang awang bumagsak. Ang ekspresyon ng batang may malaking ulo ay nagbago ng malaki. Nang siya ay umatras, ang profound heavenly ant ay naglabas ng isang hiyaw at hamarang sa harap ng batang may malaking ulo. Sa sandaling ang heavenly chop ay tumama sa langgam, gumuho ito. Ang celestial sealing stamp ay kumislap at isa sa mga gintong rune ay bumagsak sa gumuguhong langgam. Ang gintong rune na iyon ay agad na napuno ng katalinuhan. Ang ekspresyon ng batang may malaking ulo ay naging mapatla. Habang mabilis siyang umatras, bumuo siya ng isang seal at sumigaw, "Celestial spell, embrace." Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang alon ng enerhiya ang kumalat sa paligid niya. Habang ang alon na iyon ay kumakalat, nagsimulang magpakita ang iba't ibang mabagsik na hayop, at lahat sila ay nagbigay ng galit na mga hiyaw habang sumugod patungo kay Wang Lin. "Gamitin kita upang subukan ang aking kapangyarihan sa kidlat." Ang boses ni Wang Lin ay parang hangin sa taglamig. Nang bumagsak ito sa mga tenga ng batang may malaking ulo, siya ay nanginig. Naalala niya kung paano nilamon ni Wang Lin ang Thunder Spirit sa Earth Trial. Nakaramdam siya ng hinagpis at mabilis na umatras matapos niyang gamitin ang spell. Biglang nagbago ang mga mata ni Wang Lin. Ang kidlat na magpapakilabot ay nagtipon ng mabilis. Ang kidlat ng langit at lupa ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi tumingin si Wang Lin sa batang may malaking ulo kundi tumingala sa langit. Ang Ancient Thunder Dragon na Origin Soul ay lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at naglabas ng isang malakas na hiyaw. Roar! Ang hiyaw ng Ancient Thunder Dragon na nagpapahintulot sa kontrol sa kidlat ay muling umalingaw sa buong mundo. Ang hiyaw na ito ay parang kidlat na humahati sa langit. Naglabas ito ng isang shockwave na ikinagulat ng lahat ng nagbabalangkas sa labanan. Ang buong larangan ng labanan ay nagsimulang magyanig na parang lindol. Ang buong mundo ay tumigilid at ang araw at buwan ay nagbago ng lugar. Si Shu Ting ay kakapasok lang sa itim na mist at hinahabol ang isang nagbabalangkas na may ngiti. Papalapit na siyang sumakmal sa nagbabalangkas, ngunit sa sandaling ito, narinig niya ang hiyaw na nagmula sa sinaunang panahon at naramdaman ang malupit na panginginig ng larangan ng labanan. Ang itim na mist sa paligid niya ay biglang gumuho sa ilalim ng lakas ng hiyaw na iyon. Napilitan siyang lumabas sa mist na may takot sa mata habang tinatanaw ang malayo. Tungkol naman sa nagtatakang nagbabalangkas, bumuga siya ng isang malaking sipon ng dugo at ang kanyang mukha ay napatla. Naramdaman niyang parang ang langit ay gumuho sa ilalim ng hiyaw ng kidlat at siya ay parang tinatapya sa lupa. Sa kagubatan, ang anim na daliri na nagbabalangkas ay nagtatago sa isang mataas na puno, naghihintay ng pagkain. Ngunit sa sandaling ito, ang hiyaw ng kidlat ay umalingaw sa langit. Bigla siyang napatla. Parang may puwersang dumaan sa kanyang kaluluwa at pinilit siyang lumabas sa kanyang pagtatago. Tinitigan niya ang malayo na may takot sa kanyang mga mata. Ito ang hiyaw na inilabas ni Shu Mu sa Earth Trial. Si Zhon Konglai ay gumagalaw sa loob ng kagubatan nang marinig ang hiyaw na iyon.
Ang kanyang katawan ay nanginig at agad siyang umupo upang magpag-practice. Sandali pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan at nagmadali siyang lumapit sa pinagmulan ng hiyaw. Sa sandaling ito, lahat ng mga nagbabalangkas sa larangan ng labanan ay narinig ang nakakatakot na hiyaw ng kidlat. Parang ang langit ay mawawala. Ang langit ay biglang nagbago ng kulay habang ang kidlat ay lumitaw sa kalangitan at nagtipon sa malayo. Ang lupa ay malakas na nagyanig, parang katapusan ng mundo. Hindi lang sa larangan ng labanan. Sa labas, sa Thunder Celestial Temple, ang octagonal na piraso ng kahoy sa hangin ay malakas na nanginginig. Ang mga sinag ng kidlat ay lumabas at patuloy na dumaan dito. Malalaking kulog na kidlat ang sumabog sa langit na parang tinatawag. Lahat ng kidlat ay lumapit sa piraso ng kahoy na parang ito ay magsusamba sa isang bagay. Biglang tumayo si Master Flamespark at tinitigan ang octagonal na piraso ng kahoy. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot at parehong mga kamay ay bumuo ng seal. Ang hindi mabilang na mga seal ay bumagsak sa octagonal na piraso ng kahoy at pagkatapos nito, ang octagonal na piraso ng kahoy ay unti-unting tumigil sa pagyanig. Sa sandaling ito, ang mga nagbabalangkas sa paligid ay may kanya-kanyang naiisip tungkol sa kung anong nangyayari. Pagkatapos ng hiyaw, ang Ancient Thunder Dragon na origin soul ni Wang Lin ay bumalik sa kanyang katawan. Ang walang katapusang mga kidlat ay pumapaligid sa kanyang katawan. Ang lugar sa loob ng 500 kilometro mula sa kanya ay naging isang Thunder Hell. Habang ang mga tunog ng pagsabog ay umaalingaw, maraming malalaking puno ang gumuho at sumabog sa apoy. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kidlat at ang hindi mabilang na mga kidlat ay pumapaligid sa kanya. Naramdaman ni Wang Lin na siya ang Panginoon ng lahat ng kidlat. Initaas niya ang kanyang kanang kamay at tinutok sa batang may malaking ulo, na tumatakas at halos nawawala na sa kanyang katinuan. Kidlat, sirain. Ang malalakas na dagandong ay umalingaw sa bawat pagpoint ng daliri ni Wang Lin. Pagkatapos ay biglang sumugod ang lahat ng mga kidlat sa paligid patungo sa katawan ng batang may malaking ulo. Kung titingnan ito mula sa himpapawid, makikita ang lahat ng kidlat sa paligid na nagtipon patungo sa isang punto. Ang puntong iyon ng konsentrasyon ay ang batang may malaking ulo. Ang kidlat ay dumaan ng mabilis at agad na umabot. Ang mga mata ng batang may malaking ulo ay nagpakita ng desperasyon. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng ilusyon na siya ay nahaharap sa lahat ng kidlat mula sa langit. Sa susunod na sandali, ang kidlat ay pumasok sa kanyang katawan. Isang malakas na putok muli ang umalingaw sa buong larangan ng digmaan. Nagliyab ang katawan ng malaking ulo at lumutang sa hangin. Walang natira sa kanyang katawan. Kabanata 878. Ang Third Eye. Ang mga magtatanim sa loob ng labanan ay tumangala sa unti-unting nawawalang kidlat. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Ito ang spell ng Master Demon. Nakakatakot. Kung makatagpo ka ng taong iyon, mamamatay ka. Imposible para sa akin na makipaglaban sa kanya gamit ang aking kapangyarihan. Ang ganitong uri ng spell ay hindi pa naririnig at nakakayanig sa langit. Si Shooting ay nakatitig na parang walang malay sa nangyari at kinuyam ang kanyang kamao. Hindi niya napansin na ang kanyang kamao ay bahagyang nanginginig. Sa Thunder Celestial Temple sa plaza, biglang binuksan ng batang may malaking ulo ang kanyang mga mata at umubo, pagkatapos ay dumura ng isang malaking bahagi ng dugo. Agad siyang nawalan ng sigla. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik habang bigla siyang tumayo at tumingin sa paligid. Nabigla siya at nagpakita ng takot. Hindi. Sumigaw si Master Flamespark, umupo. Ang katawan ng batang may malaking ulo ay nanginginig, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, at ang kanyang isipan ay nagulo. Kanina, gusto niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas at hanapin ang katawan ni Wang Lin para maghayganti. Ngunit nang tingnan niya ang paligid, nakita niyang may 108 tao lang. 4 ang nawawala. Baka naman sa isang linya patungo sa langit, 4 sa kanila ay hindi pumasok bilang mga avatar kundi pumasok gamit ang kanilang totoong katawan, ang 6 ng batang may malaking ulo ay nangilo. Palihim siyang nagpapasalamat na hindi siya isa sa mga pumasok gamit ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng malamig na pawis at nakaramdam ng takot. Hindi na ako makapaniwala na hindi ko mabuksan ang aking bag ng pag-iingat. Tanging mga yaman na may pinagmulang kaluluwa lamang ang maaaring gamitin. Malalim na huminga ang batang may malaking ulo at patuloy na nakakaramdam ng takot. Sa loob ng labanan, isang kumikislap na ginto ang lumitaw at isang gintong runa ang nagpakita. Ang runa na ito ay sumipsip ng mga natitirang avatar ng batang may malaking ulo at ngayon ay puno ng katalinuhan. Kinuha ni Wang Lin ang Celestial Sealing Stamp. Tumingin siya sa gulat na si Shin Gonghu at tinapik ang kanyang bag ng pag-iingat. Kumuha siya ng mga gamot at ibinigay kay Shin Gonghu. Maghanap ng isang nakatagong lugar at magtutok sa iyong pagsasanay. Kinuha ni Shin Gonghu ang mga gamot. Malapit na niyang lunukan ito nang bigla niyang pininid ang kanyang mga mata.
Tumingin siya sa bag ng pag-iingat ni Wang Lin at matapos magduda, sinabi niya, "Ginoo, kaya mong buksan ang iyong bag." Nabigla si Wang Lin at naging madilim ang kanyang mga mata. Isang daang mga ideya ang dumaan sa kanyang isipan. Sa katalinuhan ni Wang Lin, ang isang pangungusap ni Xin Gonghu ay agad siyang nakapag-isip. "Hindi mo ba kayang buksan yung sayo?" Malungkot na tinanaw ni Wang Lin si Xin Gonghu. Iniling ni Xin Gonghu ang kanyang ulo. Pumasok ang kanyang banal na pandama sa kanyang bag. Pagkatapos ay hinampis niya ang kanyang bag ngunit walang tumugon. Nanatiling tahimik si Wang Lin habang umiikot at lumipad sa ere. May ilang ideya si Xin Gonghu sa kanyang isipan. Matapos magdadalawang isip, nakinig siya kay Wang Lin at nakahanap ng lugar upang magtago. Naglakbay si Wang Lin sa loob ng labanan at nagpakita ng isang ngiti ng pang-uuyam. Ang ganda ng larangan ng pagpatay na ito. May mga tunay na tao sa mga peking at may mga peke sa mga tunay. Ang plano ni Master Flamespark ay talagang malalim. Hinahangaan ko siya. Kung isasama ang 108 na tao sa labas, 4 sa 112 na tao ay pumasok gamit ang kanilang mga tunay na katawan. Ang 2 na pinatay ko kanina ay may mga bag, kaya may isa pang natira sa tabi ko. Hindi ko lang alam kung sino. Habang gumagalaw si Wang Lin, ang kanyang banal na pandama ay kumalat ng walang pag-aalinlangan. Kung napansin niyang may isang nag-iisip na cultivator, agad siyang lalapit. Sa daraanan, walang awa si Wang Lin. Dahil ito ay isang larangan ng pagpatay, kung pumasok ka, handa kang pumatay at mamatay. Kung mamatay ka, hindi iyon tunay na kamatayan. Dahil dito, lahat ng mga cultivator na nakatagpo ni Wang Lin ay nahirapan tumakas. Gayunpaman, bago umatake si Wang Lin, tinitingnan muna niya kung makakabukas ang bag ng ibang tao. Kung hindi nila kaya, saka siya aatakihin. Ang parehong pagpatay ay patuloy din sa kabilang panig. Muling inilabas ni Shooting ang itim na mist at nilamon ang lahat sa kanyang daraanan. Sa huli, maraming mga cultivator na nakapatay ay nagpasya na lamang magpakamatay. Sa ganitong paraan, hindi nila ibibigay ang kanilang napatay sa iba. Habang dahan-dahang lumipas ang oras, mas kaunti at kaunti na ang mga cultivator na natira sa labanan. Mapalad si Wang Lin. Kung sumusunod ang kabilang panig, hindi siya aatakihin. Maghihintay na lamang siya hanggang mamatay sila at tatakpan ang kanilang avatar. Ngunit ang panig ni Shooting ay puno ng karahasan. Kahit ang mga nais magpakamatay, kung mababagal sila, hindi nila maiiwasan ang tadhana ng pagiging nilamon. Dumating ang gabi sa larangan ng labanan. Nang dama po ang gabi, kakaunti na lang ang natirang tao. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang banal na pandama at naglakad patungo kay Shooting. Si Shooting ay isang tao na kailangan niyang patayin, lalo na ngayon dahil may bakas ng pinagmula ng enerhiya sa katawan ni Shooting. Nadama na ito ni Wang Lin, kaya't wala ng paraan upang palampasin si Shooting. Ipinakalat din ni Shooting ang kanyang banal na pandama at tinutok si Wang Lin. Pagkatapos ay pumasok siya sa itim na mist at nagtakda patungo kay Wang Lin. Lahat ng mga cultivator sa kanyang paligid ay namatay. Siya na lang ang natira. Bumilis siya at bumilis pa, hanggang sa naging kasing bilis siya ng isang sinag ng liwanag. Ang kanyang puot ay patuloy na lumakas hanggang umabot ito sa isang nakakatakot na antas. Shumo! Isang kalabog na sigaw ang dumating mula sa bibig ni Shooting. Tahimik ang mga mata ni Wang Lin habang ang kanyang katawan ay lumulutang sa ere at tinitingnan ng mabilis na papalapit na si Shooting. Ang itim na mist ay sumasaklaw sa lugar sa likod ni Shooting. Pagkatapos ito ay nagbago at naging isang demonyong anino. Umungol ito at tumakbo patungo kay Wang Lin. Sana siya ang huling tao na makakabukas ng kanilang bag. Ang puot ay kumislap sa mata ni Wang Lin. Bumilis si Shooting hanggang sa lumikha siya ng mga sunod-sunod na alon ng tunog habang tumatakbo patungo kay Wang Lin. Nagkaroon ng isang malakas na tunog. Nang lapitan si Shooting, binuksan ng demonyong anino ang bibig nito at sinubukang lamunin si Wang Lin. Lumaki ang Celestial Silang Stamp ng higit sa 1,000 talampakan sa harap ni Wang Lin. Pagkatapos ay lumabas ang mga gintong runa at nagdulot ng mga kalabog na tunog. Nagsimula silang magsagupas sa ere. Sa lupa, si Xin Gonghu ay lumabas mula sa kanyang pinagtaguan at tumayo sa ibabaw ng isang puno. Matyaga niyang pinanood ang labanan sa kalangitan. Sa sandaling ito, bigla siyang tinapik sa balikat. Natakot si Xin Gonghu at mabilis siyang lumabas. Pagkabanggit niya ng spell, narinig niya ang isang tawa. Huwag kang mag-alala. Sa katunayan, nang bigla siyang humarap, natakot din ako ng sandali. Ang ngiti ni Nan Gonghu ay matamis. Naupo siya sa tabi ni Xin Gonghu, tumingin pataas, at sumabog. Ang makapanood ng ganitong kagandang laban sa gabi ay isa sa mga pinakadakilang kaligayahan sa buhay. Habang nagsasalita siya, hinampis niya ang kanyang bag ng paghawak, kumuha ng isang palayok ng alak, at uminom. Tinutok ni Xin Gonghu ang kanyang mata sa bag ni Nan Gonghan. Inalis niya ang kanyang tingin at naupo sa isang malaking puno na hindi kalayuan.
Uminom si Nanganghan at nagsabi ng may malungkot na ekspresyon, hehe, nahulog muna. Hindi ko maiwasan, malas lang na nadala dito ang aking tunay na katawan. Mabuti na lang at nalaman ko agad. Kung hindi, kung nagpatuloy ako at namatay ng walang ingat, hindi ito magiging sulit. Kaya, nakahanap ako ng lugar na magtago at naghintay na matapos, bago ako lumabas kapag ligtas na. Sa malayo, ang cultivator na may 6 na daliri ay nakaupo sa isang malaking puno. Habang tahimik na pinapanood ang labanan sa kalangitan, may kumikislap na lamig sa kanyang mga mata. Kayo ng dalawa ang pinakamalakas, kaya maglaban. Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng pagkakataon. Nilasahan niya ang kanyang mga labi at ngumisi. Nagbanggaan ang demonyong anino ni Shooting at ang celestial silang stamp ni Wang Lin, na nagdulot ng isang malalakas na kalabog. Ito ay nagpatibok sa buong larangan ng labanan. Sa isang malakas na tunog, napaatras si Shooting ng ilang dosenang talampakan. Sinundan siya ng anino. Umatras si Wang Lin ng 30 talampakan. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit puno ng puot. Habang umatras si Shooting, ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at maraming enerhiya ng pinagmula ng nagtipon sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang itim na vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang mag-ikot ng mas mabilis at sumigaw, Snake Devour. Pagkatapos niyang magsalita, ang demonyong anino sa harap niya ay nagsimulang gumalaw at agad na naging isang ahas na may haba na 1,000 talampakan. Ang ahas ay umungol at tumakbo patungo kay Wang Lin. Nakita ni Wang Lin ang spell na ito noon, kaya alam niya ang lakas nito. Sa sandaling ito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, bumuo ng seal, at nagsabi, Call the wind. Biglang lumitaw ang itim na hangin mula sa kanang kamay ni Wang Lin at punuin ang langit at lupa. 2 itim na dragon ang nabuo at nagbigay ng malakas na ungol bago tumakbo patungo sa ahas. Kasama ang alon ng malamig na hangin, nagsanib ang dalawa at nilamon ang isa't isa. Ngunit ang Call the Wind ay isang celestial spell na ginawa ng isang celestial emperor. Nilamon ng ahas ang isang dragon bago ito nagbigay ng masakit na ungol. Ang katawan nito ay nagsimulang lumaki ng walang hanggang sa wakas ay gumuho. Sa sandaling gumuho ang katawan ng ahas, ang dragon na nilamon ay muling nabuo. Ang 2 dragon ay tumakbo patungo kay Shooting. Itinutok ni Shooting ang kanyang kanang kamay at bumuo ng isang seal habang sumigaw siya, Mountain Spirit. Ang itim na usok ay sumabog mula sa likod ng kanyang ulo at bumuo ng makapal na ulap sa harap niya. Agad na nilamon ng ulap ang buong kalangitan at lupa bago naging isang higanting bundok. Ang bundok ay sumakop sa kalangitan na parabang pinalitan nito ang langit. At pagkatapos, bumagsak ito patungo kay Wang Lin na parang baliw. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakatingin kay Shooting, ngunit ang puot sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Habang lumaragasa ang mga itim na dragon, inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa puntong ito, hindi na siya nais mag-aksaya ng oras kay Shooting. 3 seal, buksan. Maayos na tinig ni Wang Lin, ngunit may kasamang malamig na tinig. Biglang umabot ang pulang linya sa pagitan ng kanyang mga kilay at pinalawak ito sa magkabilang gilid. Bumiyahe ang kanyang 3 mata at bigla itong naglabas ng isang sinag ng hindi kayang ikubli na pulang liwanag. Ang pulang liwanag ay bumukas ng parang isang fan at mabilis na kumalat. Dahil sa isang seal na binuksan, ang nakakatakot na kapangyarihan na nakatago kay Wang Lin ay nagsanib sa pulang liwanag. Sa sandaling bumagsak ang itim na bundok, tinabyunan ito ng pulang liwanag. Nagsimula itong mag-disintegrate ng layer by layer. Sa loob ng kalahating hininga ng oras, ito ay naging itim na usok at nawala. Puno ng takot ang mga mata ni Shooting at isang malakas na pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanyang katawan. Natakot siya at nais mag-urong, ngunit huli na dahil ang pulang liwanag ay bumagsak sa kanya. Pagkatapos ng pag-disintegrate ng itim na bundok, tumingin si Wang Lin kay Shooting. Nararamdaman ni Shooting na nanginginig ang kanyang katawan. Para bang milyon-milyong kidlat ang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Nawawala ang lahat, ngunit hindi kayang takpan ng ingay ng kidlat ang lumalakas na tibok ng kanyang puso. Thump, 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 ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay umabot sa limitasyon, para bang papasabog ito. Ang lahat ng kanyang dugo at enerhiya ng pinagmulan ay nagsimulang mag-cycle ng mabilis, halos wala sa kanyang kontrol. Ang itim na usok sa pagitan ng kanyang mga kilay ay parang gustong umalis sa kanyang katawan. Ano klase ng spell ito? Tumutulo ang pawis mula sa katawan ni Shooting at ang kanyang mga damit ay basang-basa. Nasa loob siya ng pulang liwanag at hindi makagalaw, para bang may isang puwersa na humahawak sa kanya. Ang walang katapusang alon ng takot ay lumulunod sa kanya. Ang kapangyarihan ay umuungal sa loob ng pulang liwanag at tumagos sa kanyang katawan. Malinaw niyang naramdaman ang pag-disintegrate ng kanyang katawan layer by layer sa ilalim ng pulang liwanag. Una, ang kanyang balat, laman, at buto. Lahat sila ay bumagsak parang bumabalik sa kanilang pinagmulan.
Pagkatapos, ang kanyang origin soul ay naging isang nascent soul at pagkatapos ay naging isang golden core. Sa wakas, sumabog ang golden core at naging espiritual na enerhiya. Hindi pa natapos ito. Ang espiritual na enerhiya ay gumuho. Ang buong pagkatao niya ay tinanggal mula sa kanyang pag-iral habang siya ay sumigaw ng desperadong sigaw. Pati ang kaunting source origin energy sa loob ng kanyang avatar ay inalis at nawala matapos pagsamahin sa pulang liwanag. Nawala ang pulang liwanag at ipinakita ni Wang Lin ang isang labis na pagod na ekspresyon. Mabilis siyang umupo sa isang malaking puno at mabilis na isiniliw ang kapangyarihan sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kakaibang tagpong ito ay nagdulot kay Nanganghan na itapon ang alak na iniinom niya. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Hindi ko siya kayang talunin. Huminga ng malalim si Shen Gongho at tumingin kay Wang Lin. Ang pulang liwanag na iyon ay nagdulot sa kanya na magbalik ang iginagalang na anyo na nakita niya sa Thunder Lake. Habang ang mga mata ng anim na daliri na cultivator ay puno ng takot, mayroong ding kumikislap ng galit sa mga ito. Pumunta siya kay Wang Lin. Dapat may sugat siya, kaya ito ang pinakamahusay na pagkakataon para patayin siya. Pag napatay ko ang Master Demon, kahit na ito ay isang ilusyon lamang, magiging sikat ako sa All Heaven Star System. Ang anim na daliri na cultivator ay gumalaw ng parang kidlat habang ang kanyang puso ay bumabalangkas. Isang kislap ng asul na liwanag ang lumabas sa kanyang ika-anim na daliri. Napakabilis niya at agad na lumapit kay Wang Lin. Nagbago ang ekspresyon ni Shen Gonghu. Nais niyang magtulungan, ngunit huli na. Biglang tumayo si Nanganghu at lumakad palabas. Eksaktong paglapit ng anim na daliri na cultivator kay Wang Lin, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ipinakita ang malamig na puot. Umalis. Ang isang salita na iyon ay naging walang katapusang kidlat na umuugong sa kalangitan. Ang walang katapusang mga kidlat ay bumagsak ng walang humpay patungo sa anim na daliri na cultivator. Nagbago ng malaki ang ekspresyon ng anim na daliri na cultivator. Sa isang salita lamang mula kay Wang Lin, para bang nagkaroon ng pagsabog ng walang katapusang mga kidlat sa kanyang isipan. Masyadong malalim ang prestihiyo ni Wang Lin sa kanyang isipan. Hindi pa siya umaatake, ngunit ang kanyang isipan ay nahulog na sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at mabilis siyang umatras at hindi na naglakas loob na umatake. Ang mga kidlat ay bumagsak ng walang humpay habang siya ay umatras. Habang umuugong ang mga kidlat, nagmumura ang anim na daliri na cultivator sa kanyang puso habang siya ay nagpipilit. Ngunit, dumami pa ang mga kidlat at nagsanim. Para itong Divine Retribution. Kabanata 879. Celestial Bestowment. Ang anim-fingered na cultivator ay natakot habang patuloy na hinahabol siya ng kulog. Ang mga dagandong ay umuugong habang siya'y umatras. Ngunit habang siya ay nagbabalik loob, tumayo si Wang Lin at humakbang. Sa sandaling gumalaw si Wang Lin, kumidlat at nagdulot ng dalawang pagsabog. Ang dalawang pagsabog na ito ay malalakas at nakakagulat. Sa isang kisap mata, nahabol ni Wang Lin ang anim-fingered na cultivator. Dalawang daliri ng kanyang kamay ay naging espada at itinuro niya ito pasulong. Isang kidlat ang biglang nagtipon mula sa lahat ng direksyon patungo sa anim-fingered na cultivator. Habang bumababa ang kidlat, ang mukha ng anim-fingered na cultivator ay napakaputla at nais niyang magtanggol. Ngunit, ang mga daliri ni Wang Lin ay sumipsip ng lahat ng kidlat. Isang kidlat na tila mula sa sinaunang panahon ay sumabog palabas. Binasag nito ang lahat ng spell at direktang pumasok sa katawan ng anim-fingered na cultivator. Ang malupit na kidlat ay punit-punit sa kanyang katawan at sanhi ng pagbagsak ng kanyang origin soul. Nagsigaw siya ng malupit na hiyaw at nagsimulang magtagas ang kanyang origin energy. Pagkatapos, ang buong katawan niya ay bumagsak. Ang gintong rune ay kumislap at ang isa sa mga gintong rune ay nagsanib sa kaluluwa ng anim-fingered na cultivator. Pagkatapos, ito ay naging puno ng espiritu at bumalik sa celestial silang stamp. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang anim-fingered na cultivator ay napatay ni Wang Lin halos sa parehong oras nang subukan niyang magtangka sa kanya. Ang mukha ni Wang Lin ay medyo mapotla. Ang ikatlong mata sa kanyang mga kilay ay dahan-daang nagsara at ang pulang guhit ay unti-unting nawala. Pagkatapos, lumingon siya at tinutok ang mata kay Nanganghan na lumitaw 100 talampakan ng layo. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Seryoso ang ekspresyon ni Nanganghan at maingat na tinignan si Wang Lin. Pagkalipas ng isang sandali, tumawa siya at umiling. Hindi kita kayang talunin. Pumunta ako dahil nais ko lang tulungan ka na ayusin ang taong naglunsad ng sneak attack. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang titig at naupo upang magdasal. Sa sandaling ito, nagsimulang magtipon ang mga ulap sa kalangitan. 5 kulay na liwanag ang lumabas mula sa mga ulap at ang liwanag ay nahati sa 3. Isang liwanag ang bumagsak kay Wang Lin, isa kay Nanganghan, at ang huling liwanag ay kay Shen Gongho. Si Shen Gongho ay nanginginig at nawala.
Si Wang Lin at Nangang Han lang ang nahatak ng 5 kulay na liwanag at binanghay patungo sa langit. Hindi nawala ng malay si Wang Lin sa pagkakataong ito. Nakita niya ang isang bitik sa kalangitan na nagbukas at siya'y hinatak papasok dito. Namalas niyang malabo ang kanyang paningin. Nang bumalik ang kanyang paningin, nakita niya ang mga cultivator sa plaza. Ang katawan ni Wang Lin ay kumikislap at damapo sa lupa. Si Nangang Han ay damapo rin halos sabay ng oras kay Wang Lin. Ang 108 na cultivator sa plaza ay nagising. Ang ekspresyon ni Shu Ting ay labis na madilim habang tahimik na tinitingnan si Wang Lin. Tinitingnan din ng 6-fingered na cultivator si Wang Lin ng may masamang tingin. Si Master Flame Spark ay may ngiti sa kanyang mukha habang tumayo at dahan-daang nagsabi, "Ang Thunder Celestial Temple ng aking templo ay magbibigay ng 108 Celestial." Pagkatapos, inabot ng kanyang kanang kamay ang kawalan. Ang awit ng Thunder Celestial Realm ay biglang nagsimulang umalangaw-ngaw. Ang awit na ito ay napakaganda, parang isang awit mula sa langit. Maraming ulap ang nagsimulang magtipon habang umaawit ang kanta at ang celestial spiritual energy sa hangin ay naging masaganang. Ang lugar na ito ay parang naging celestial realm. Maraming mga crane ang lumipad at nagbigay ng mga sigaw na nagpaga ng puso ng mga nakikinig. Kung titignan mula sa malayo, kasama ang Thunder Celestial Temple, ang lugar na ito ay walang kaibahan sa tunay na celestial realm. Ang mga cultivator sa paligid ay tumayo kasama ang kanilang mga ninuno. Lahat sila ay may mga magalang na ekspresyon at bumuo ng isang masalimuot na karamihan. Hindi lang sila, pati na rin ang mga matandang halimaw sa mga praying mats ay tumayo at may seryosong ekspresyon. Sa kabilang gilid, ang mga mensahero mula sa Thunder Celestial Temple ay lahat tumayo roon na may magalang na ekspresyon. Sa sandaling ito, hindi lang ang Thunder Celestial Temple ang ganito. Ginamit ng Thunder Celestial Temple ang isang espesyal na paraan upang ipadala ang eksenang ito sa buong All Heaven Star System. Ang mga cultivator mula sa bawat pamilya ng cultivation sa bawat planeta ng cultivation ay may sound transmission stone mula sa Thunder Celestial Temple. Hindi lang maaaring magpadala ng tunog ang Thunder Celestial Temple sound transmission stones, kundi pati na rin ang mga imahe ng nangyayari. Ito ay ibinigay ng libre ng Thunder Celestial Temple. Maliban sa paggamit nito para sa Celestial Bestowment, gagamitin din ito upang mag-mobilize para sa digmaan laban sa Alliance Star System. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga cultivator ay nakita ang eksena ng Celestial Bestowment sa mga imaheng ipinapakita ng Sound Transmission Stones. Ang Thunder Celestial Temple ay matatagpuan sa gitna ng All Heaven Star System. Sa sandaling ito, isang aura ng pagpatay ang nagsimulang lumabas mula sa 4 na domain sa paligid ng Thunder Celestial Temple. Sa silangang bahagi, nagsimulang magtipon ng mga cultivator. Bumuo sila ng isang masalimuot na karamihan na hindi bababa sa 10,000. Lahat ng mga cultivator na ito ay nakasuot ng magkaibang mga damit. Malinaw na mula sila sa iba't ibang pamilya ng cultivation. Sa sandaling ito, lahat sila ay tahimik na tumingin paaban. May isang tao na nakasuot ng pulang armor na nakatayo sa kanilang harapan. Ang kanyang puting buhok ay dumadaloy sa likod niya at ang kanyang mukha ay walang ekspresyon habang hawak niya ang Sound Transmission Stone. Ang eksena sa Thunder Celestial Temple ay ipinapadala mula sa Sound Transmission Stone. Ang timog ay pareho. 10,000 mga cultivator ang nakaupo sa kalawakan kasama ang isang matandang lalaki na nangunguna at lahat sila ay nakatingin sa mga bituin. Ang kanlurang bahagi at hilagang bahagi ay mayroon ding mga hukbo ng mga cultivator na ganito. Sa sandaling ito, ang Celestial Bestowment sa Thunder Celestial Temple ay pinapanood ng lahat. Sa Thunder Celestial Temple, isang crane ang lumipad na may dalang isang piraso ng dilaw na scroll sa bibig nito. Iminulat nito ang paligid ni Master Flamespark bago ang dilaw na scroll ay nahulog mula sa bibig nito at nahulog kay Master Flamespark. Inalag niya ang scroll at ito'y bumukas sa kanyang harapan. Ang scroll na ito ay nagbigay ng masaganang celestial spiritual energy. Malinaw na ito ay isang celestial treasure. Mayroong kabuuang 110 na natira. Orihinal, 2 sa inyo ay madidiskwalipika, ngunit pagkatapos ng mahirap na pagsubok, bibigyan kayo ng pagkakataon ng langit. Ang pinakamalakas na 2 ay magiging Thunder Celestial at Vice Thunder Celestial. Ang natitirang 108 ay hahatiin sa 36 na Heaven Celestials at 72 Earth Celestials. Nagpahinga si Master Flamespark dito. Ang kanyang titig ay dumaan sa mga cultivator sa harap niya at sumigaw, "Shumo, lumapit." Ang mata ni Wang Lin ay kumitid. Pagkatapos ay lumipad siya at ipinagdikit ang kanyang mga kamay. Narito po. Ang ekspresyon ni Master Flamespark ay seryoso nang sinabi niya, "Ikaw ay unang naranggo sa Human, Earth, at Heaven Trials at isang linya sa langit. Shumo, ipinagkakaloob ko sa iyo ang titulong Thunder Celestial. Mamumuno ka sa isang hukbo ng 3,000 bilang vanguard sa pagsalakay sa Alliance Star System."
Habang nagsasalita si Master Flamespark, ang kanyang kanang kamay ay inabot ang kawalan at isang gintong celestial brush ang lumitaw. Ipininta niya ito at isinulat ang unang linya sa dilaw na scroll. Authentic Thunder Celestial, Shumo. Kaagad nang natapos niyang isulat ang mga salitang iyon, nagkaroon ng kislap ng gintong liwanag at isang pag-ungal mula sa loob ng scroll. Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa dilaw na scroll at nagsanib upang bumuo ng isang tigre na gawa sa kidlat. Ang tigre na ito ay 100 talampakan ng taas. Nang lumitaw ito, umungal ito at tumakbo patungo kay Wang Lin. Tumigil ito 10 talampakan mula kay Wang Lin at lumiit hanggang maging isang bandila na 3 pulgada ang taas. Ang imahe ng tigre ay kumikislap sa bandila. Ibinibigay ko sa iyo ang celestial treasure na Heaven Tiger Flag. Sa pamamagitan nito, maaari mong pamunuan ng 3,000 cultivator mula sa All Heaven Star System at bumuo ng sarili mong puwersa. Ang mga salitang sinabi ni Master Flamespark ay ramagasa at kumalat sa lahat ng direksyon. Tinanggap ni Wang Lin ang Heaven Tiger Flag. Huminga siya ng malalim at ipinagdikit ang kanyang mga kamay. Natanggap ang utos. Sa sandaling ito, malinaw na nakita ni Wang Lin ang kanyang itsura ng lahat ng mga cultivator ng All Heaven Star System. Isang bagyong naganap sa All Heaven Star System. Siyempre siya si Shumo. Master Demon Shumo, Thunder Celestial. Ang taong ito ay lampas sa 108 Celestial. Dapat ay kamangha-mangha ang kanyang cultivation, at hindi siya basta-basta. Sa planeta Ranyon, isang magandang babae ang tumingin sa celestial bestowment na nagpapakita sa langit. Dati, hindi siya nag-aalala at nais nang umalis. Ngunit sa sandaling ito, siya ay nagulat. Nang mapansin niya si Wang Lin, napako siya sa isang trance. Ang taong ito ay napaka-pamilyar, parang nakita niya na siya noon. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang lahat ng mga cultivator sa planeta Ranyon ay nakatingin sa langit. Isang napakalakas na alon ang dumaan sa kanilang mga puso habang tinitingnan nila si Wang Lin. Hindi sila makapagpigil ng matagal. Sa planeta Qingling, maraming mga cultivator ang tumungala sa langit. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng mga matatandang may-ari ng pamilya ay nagsalita. Unstro. Sa tuktok ng Heng Yuntik, nagising si Exiching mula sa kanyang trance. Tumingin siya sa langit at ang kanyang mga mata ay napuno ng kasiyahan. Murmurado siya, Master. Sa isang malalayong planeta ng cultivation, si Yao Bingyan ay nakaupo sa pinakamataas na iceberg. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang komplikadong hitsura. Hindi ko inisip na magiging Thunder Celestial siya. Sa hilagang domain, sa isang semi-wasted cultivation planet, isang mabahong amoy ang lumitaw mula rito sa mga nakaraang taon. Bagaman ang mga cultivator ay naghanap, hindi nila natagpuan ang pinagmulan nito. Sa sandaling ito, sa loob ng isang lambak sa planetang ito, tiningnan ni Greed ang langit at ipinakita ang isang malupit na tingin. Talaga, nakamtan niya ang ganitong mataas na prestihiyo sa All Heaven Star System. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System na nakakakilala kay Wang Lin ay tumingin sa langit. May takot sa kanilang mga mata. Sa Thunder Celestial Temple, sumigaw si Master Flamespark, Shooting, lumapit. Si Shooting ay huminga ng malalim, pagkatapos ay mabilis na umakyat at tumayo roon ng magalang. Ipinagkaloob ko sa iyo ang titulong Vice Thunder Celestial at isang hukbo ng 2,000 cultivator. Ikaw ang magiging pangalawang vanguard. Bagaman ayaw ni Shooting sa kanyang puso, kinailangan niyang mag-yield. Matapos mag-isip ng ilang sandali, naggalang siyang nagsabi, natanggap ang utos. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Master Flamespark ang pagtawag. Ang 108 na celestial titles ay matagumpay na ibinigay. Lahat ng cultivator ay nakatanggap ng bandila at naging celestial. Thunder Celestial, Vice Thunder Celestial, 36 na Heaven Celestials, at 72 Earth Celestials, pumasok sa celestial pool. Ipinaypay ni Master Flamespark ang kanyang mga manggas at ang dilaw na scroll ay nawala. Pagkatapos ay nagbago ang mga ulap at nagtipon upang bumuo ng isang pool na dahan-daang bumaba mula sa langit. May asul na tubig sa loob ng pool na may aura na yumanig sa isip. Pumasok sa celestial pool upang payagan ang inyong domain na matuno at upang makabuo kayo ng inyong celestial origin. Pagkatapos ay magiging tunay na celestial kayo. Ang tinig ni Master Flamespark ay umalingaw sa buong kalangitan at mundo. Kabanata 880. 1 Hindi nag-cultivate ng mga domain ang mga celestial. Ang mga tunay na celestial ay walang mga emosyon. Alam nito ni Wang Lin. Lumabas ang mga alon mula sa gitna ng celestial pool at nagsimulang kumalat ang celestial spiritual energy. Ang mga cultivator sa paligid ay tahimik na nag-iisip ng mga kalamangan at kahinaan. Ang pumasok o hindi pumasok ay naging isang mahirap na desisyon para sa kanila. Hindi sila pinilit ni Master Flamespark, ngunit tahimik na pinagmamasdan ng mga junior na naruroon.
Hindi lamang siya, pati na rin ang mga nagmamasid sa paligid at mga mensahero ng Thunder Celestial Temple ay maingat na nanunood. Lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System ay nakatutok din. Para bang ang buong All Heaven Star System ay naging tahimik. Ang lahat ng mga cultivator ay naging tahimik. Isang mahirap na desisyon ito. Walang sino man ang makapagsasabi kung alin ang tama at alin ang mali. Maaring sabihin ito ay dalawang magkaibang landas. Isa ay ang landas ng mga celestial at ang isa naman ay ang landas ng mga cultivator. Walang makakapagsabi ng malinaw kung alin ang mas malakas hanggang sa dulo. Noong sinaunang panahon, ang mga sinaunang cultivator ay nagnanais maging immortal. Para sa kanila, ang pagpasok sa celestial pool ay isang malaking karangalan. Ang kanilang orihinal na enerhiya ay magiging celestial origin. Ito ang huling layunin ng mga cultivator mula sa sinaunang panahon. Walang cultivation ng domain, kaya walang dapat pagnilayan. Ang lahat ng pagtaas ng antas ng cultivation ay nakadepende sa heavenly treasures, celestial cultivation, at celestial pills. Matapos ang pagbagsak ng celestial realm, hindi na tinangkang maging celestial ang mga cultivator, dahil hindi na umiiral ang celestial realm. Sa halip, ang kanilang mga landas ay Dao. Dahil ang pag-cultivate ng Dao ay nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng kaliwanagan. Ang susi sa pag-cultivate ng Dao ay ang pagkaunawa. Unawain ang kalangitan, alinman upang sumunod dito o labanan ito. Kung walang pagkaunawa, magiging mahirap para sa isang tao na pataasin ang kanyang antas ng cultivation. Sa oras na ito, ang mga landas na inilatag kay Wang Lin at sa mga cultivator ay dalawang magkaibang daan. Isa ay ang piliin ng sinaunang landas at ang isa ay ang piliin ng kasalukuyang landas. Tahimik na tinanaw ni Ching Shui si Wang Lin. Nais niyang pumasok si Wang Lin sa Celestial Pool at talikuran ng Dao. Gusto niyang maging tunay na Celestial si Wang Lin at maging isang tunay na disipulo ng kanyang guru na si Bai Fan. Si Shu Ting ay nag-isip sandali at tumingin kay Wang Lin. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at naglakad patungo sa Celestial Pool. Buo ang kanyang pagpapasya na siya ay magiging isang Celestial. Buo ang kanyang kumpiyansa, ngunit hindi niya kayang tanggapin na matalo siya ni Wang Lin. Kung magpapatuloy ito, alam niyang mahihirapan siyang lampasan si Wang Lin. Kailangan niyang kumuha ng ibang landas. Kaya't siya ay tumalikod mula sa kanyang domain at pinili ang landas ng isang Celestial. Pagpasok sa Celestial Pool, si Shu Ting ay nakaramdam ng hindi matiis na sakit mula sa kanyang katawan. Ang tubig ay parang kumukulo at pumapasok sa kanyang katawan. Malalaking patak ng pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ang sakit ay halos magdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Para bang may pangukit na kutsilyo sa kanyang laman. Ang domain na pinaghirapan niyang itaguyod ng libu-libong taon ay kinain ng tubig. Malaking bilang ng celestial spiritual energy ang pumasok sa kanyang katawan at naghalo sa kanyang orihinal na enerhiya. Bumuo ng isang enerhiya na hindi pa nakita noon na sumikop sa kanyang katawan. Pagkaraan lamang ng 7 minuto, sumigaw si Shu Ting at ang kanyang buhok ay gumalaw ng walang hangin. Ang mga tunog ng pagsabog ay nanggaling sa kanyang katawan at isang malakas na celestial aura ang sumabog mula sa kanya. Ang lakas niya ngayon ay mas malakas kaysa sa dati. Ang mga mata ni Shu Ting ay parang kidlat at isang sobrang komportableng pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamao na para bang kontrolado niya ang lakas ng kalangitan at lupa. Ang mga celestial spells na alam niya ay pumasok sa kanyang isipan. Sa kanyang puso, naramdaman niyang magagamit niya ang mga ito anumang oras at may buong kontrol. Shumo, isang araw, muli tayong maglalaban. Lumabas si Shu Ting mula sa Celestial Pool. Ang kanyang mga mata ay kumislap nang tumingin siya kay Wang Lin bago itinigil ang kanyang titig. Ang pagganap ni Shu Ting ay agad na nagbigay liwanag sa isipan ng mga indecisive na cultivators. Pagkatapos niya, ang mga cultivator ay pumasok isa-isa sa pool. Naglabas sila ng malungkot na sigaw bago tumaas ang kanilang cultivation. Malalakas na celestial spiritual energy ang lumabas sa kanilang mga katawan habang sila ay unti-unting lumalabas mula sa Celestial Pool. Ang lahat ng lumabas ay puno ng kaligayahan. Ang pakiramdam ng kapangyarihan at kumpletong kontrol sa kanilang celestial spells ay nagbigay sa kanila ng walang pagsisisi sa pagpili ng landas na ito. Tahimik na tiningnan ni Wang Lin ang Celestial Pool. Ang kanyang puso ay puno ng komplikasyon. Nakita na niya ang pangatlong hakbang, at sa Celestial Realm, nakita niya si Celestial Emperor Bai Fan na nababaliw habang tinuturo ang kalangitan. Ang lahat ng ito ay puno ng misteryo. Ang pag-cultivate bilang isang Celestial ay hindi madali. Hindi niya matukoy kung tama o mali ang landas na ito, ngunit hindi siya handang pumili. Dagdag pa, ang pinakamahalagang bagay ay nang lumitaw ang Celestial Pool, walang lumingon mula sa mga matandang halimaw. Ito ay nagpatibay kay Wang Lin sa kanyang pasya. Sa Thunder Celestial, Vice Thunder Celestial, at 36 na Heaven Celestials, kabuuang 17 tao ang pumili na pumasok sa Celestial Pool. Bukod kay Wang Lin, Nangang Han, Shen Gonghu, at Zhang Kunglai,
kasama ang ilang iba pa, pinili nilang huwag pumasok. Ito ang inyong sariling desisyon. Huwag kayong magsisi sa hinaharap. Ang mga mata ni Master Flamespark ay gumala sa mga tao. Itinaas niya ang kanang kamay at itinutok ito. May rumbling na tunog habang ang Celestial Pool ay lumutang patungo sa kalangitan at nawala. Pakiusap, ang Celestial Bestowment Stone. Ang sigaw ni Master Flamespark ay labis na magalang. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang kumilos ang mga ulap. Ang mga ulap ay naging mga Cloud Dragons at nagsimulang umiikot sa paligid. Ang mga alon ng nakakagulat na presyon ay bumagsak mula sa kalangitan at pinalibutan ng lugar. Ang lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System ay nagmamasid ng mabuti sa lahat ng ito. Pagkatapos ng ilang sandali, isa sa mga Cloud Dragons ay bumaba mula sa kalangitan at nagbuga ng isang bato. Ang batong ito ay 5 talampakan ng haba, ngunit nang bumagsak, ikinilos nito ang buong Thunder Celestial Temple nang hindi humihinto. Ang malakas na Celestial Spiritual Energy ay humaplo sa paligid at nagsimulang kumalat ng mabilis. Thunder Celestial, Vice Thunder Celestial, at 36 na Heaven Celestials, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na ukitin ang inyong pangalan sa bato. Ang mga mata ni Shooting ay kumislap at siya ay lumapit sa bato. Nang tiningnan niya ito, siya ay nagulat. Walang katapusang mga pangalan ang nakaukit sa Celestial Bestowment Stone. Ang bawat pangalan ay naglalabas ng malakas na aura, at may mga pangalan ng mga kilalang tao sa All Heaven Star System. Lalo pa itong nagpasiklab sa kanya upang iukit ang kanyang pangalan sa bato. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, naghahanap ng puwang, at iniukit ang kanyang pangalan. Sa sandaling ito, may kumislap na berdeng liwanag. Isang malakas na puwersa ang pumasok sa katawan ni Shooting at itinulak siya pabalik. Si Shooting ay ngumisi at ang Celestial Origin Energy sa loob ng kanyang katawan ay sumabog. Ang itim na usok ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at pumasok sa kanyang daliri. Walang awa niyang inukit ang pangalan sa Celestial Bestowment Stone. Sa wakas, naukit niya ang kanyang pangalan. Nang matapos siya, parang gusto niyang mag-collapse. Nagtangkang umatras ng ilang hakbang at napakapal ang mukha niya. Tiningnan ni Wang Lin si Shooting. Ang dahilan kung bakit siya pagod ay dahil isang bahagi ng kanyang Origin Soul ay nahulog at naabsorb ng bato. Agad na naging alerto si Wang Lin. Tumango si Master Flamespark. Sinumang makakapag-ukit ng kanilang pangalan sa bato ay tiyak may nakakagulat na cultivation. Lubos siyang nasiyahan kay Shooting. Siguradong magliliwanag siya sa laban sa Alliance Star System. Pagkatapos ni Shooting, lumapit ang 36 na Heaven Celestials. Ngunit maliban kay Nangang Han, ang Six-Fingered Cultivator, at ang malaking batang lalaki, wala nang ibang nakapag-ukit ng kanilang pangalan sa bato. Si Wang Lin ang huling tao. Tahimik ang kanyang mga mata habang dahan-daw ang lumapit sa Celestial Bestowment Stone. Tiningnan niya ang mga pangalan sa bato at tahimik na nag-isip. Naturally, maingat si Wang Lin. Maraming dahilan kung bakit hindi siya pumasok sa Celestial Pool. Ngayon, ang Celestial Bestowment Stone ay lalong nagpapalalim ng kanyang pag-iisip. Ang kanyang pagmumuni-muni ay nagdala ng pansin ng mga cultivators sa paligid. Si Wang Lin ay talagang makikita sa Celestial Title Competition. Nang piliin niyang huwag pumasok sa Celestial Pool, nagkaroon ng mga usapan. Ngayon, habang nag-iisip siya sa harap ng bato, lalo pang naging makulay ang kanilang mga spekulasyon. Hindi lamang sila, kundi pati na rin ang lahat ng mga tao sa All Heaven Star System na nakakita sa bato ay naging tutok at nagmamasid ng mabuti. Gusto nilang malaman kung susuko ba si Shumo. Kung hindi siya susuko, makakaya ba niyang iukit ang kanyang pangalan dito? Karamihan sa kanila ay hindi alam ang alamat o pinagmulan ng Celestial Bestowment Stone. Habang nag-iisip siya, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at pinindot ang daliri. Isang malakas na puwersa ang tumulak mula sa bato at itinulak ang kanyang kamay pabalik. Matapos magmuni ng sandali, pinalakas niya ang Origin Energy sa kanyang katawan at muling pinindot ang bato. Ang puwersa ng rebound ay mas malakas. Ngunit ang Origin Energy ay sumugod sa kanyang daliri upang labanan ang puwersa. Bilang resulta, habang gumagalaw ang daliri ni Wang Lin, lalong naging malakas ang rebound force. Sa huli, may mga tunog ng pagsabog, para bang ang bato ay malapit ng mag-collapse. Naglabasan ng matinding liwanag mula sa bato. Nang tapusin ni Wang Lin ang huling stroke, naramdaman niya na isang bahagi ng kanyang Origin Soul ay nahati at gumalaw patungo sa kanyang kabilang daliri. Ngunit, bago mag-fuse ang Origin Soul niya sa bato, bigla siyang tumingin taas. Ginamit ang puwersa mula sa bato, umatras siya ng ilang hakbang at tumigil sa proseso. Ang mga mata ni Master Flamespark ay kumunot at pinagmamasdan siya ng may kabuluhan. Kitang-kita niya na hindi nag-fuse ang Origin Soul ni Wang Lin sa bato. Ang pangalan na inukit ay hindi ni Wang Lin o Shumo, kundi Master Demon. Talaga namang karapat-dapat si Shumo mula sa Alliance Star System. Hindi siya sakam at nag-iingat. Napansin ni Master Flamespark at iniiwas ang kanyang tingin.
Ngayon, ito na ang huling gantimpala para sa Thunder Celestial, Vice Thunder Celestial, at 36 na Heaven Celestials. Kayo ay bawat isa ay may pagkakataon na mag-request. Ang Thunder Celestial Temple, ang Ziyang Family, at ang Gongsun Family ay gagawin ang aming makakaya upang tulungan kayo. Ngunit kung may sino man ang gagawa ng mahirap na request, ikakansela ang kanilang gantimpala. Nang marinig ito, isang malakas na pagkabigla ang sumire sa isipan ni Wang Lin. Huminga siya ng malalim at pilit pa niya nitag ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Ang mga mata niya ay kumislap ng hindi pa nakita. Ang dahilan kung bakit siya nandito sa Celestial Bestowment ay para sa huling gantimpalang ito. 1